Tinutulan ng mga magulang ang pag-iibigang Clarence at Melanie, rason upang magkaroon ng alitan ng pamilya. Pinaghiwalay ito ng kani-kanilang mga magulang kaya nagpatiwakalang babae. Kaya naman para kay Renzo Montilla ay mortal nilang kaaway ang pamilyang Ricaño at pagbabayaran ito ng bunsong anak ng pamilyang ito. At ngayon, hindi akalain ni Hailey na pagbabayaran niya ang ginawa ng Kuya Clarence niya sa kapatid ni Renzo Montilla na si Melanie na matagal ng panahon ng lumipas. Dahil bukod sa naging alipin ng kanyang pamilya sa pamilyang ito, ay kailangan pa niyang pakasalan ng lalaki upang pagbayaran ang isang bagay na hindi naman niya kasalanan. Hanggang kailan nga ba mamumuhi si Renzo Montilla kay Hailey Rocaño dahil sa nakaraan? Mananaig ba ang pag-ibig sa pagitan ng dalawa kapag nagsilang ng 4 ang babae? Umagang kay ganda para kay Hailey at pakanta-kanta pa habang nagwawalis sa kanilang bakuran nang may Mercedes-Benz na pumarada sa harap ng kanilang bahay. Walang iba kundi si Renzo Montilla, ang panganay na anak ng mag-asawang Margarita at Elpidio Montilla, ang masasabing pinakamayamang angkan dito sa probinsya ng San Fernando. May malawak kasing lupain kung saan nagsasaka ang kanyang ama na kumikita lamang ng 300 isang araw na kung tutuusin, kulang pa sa kanila. Kung dati ay may malawak din silang lupaing sinasaka na pagmamay-ari ng kanilang pamilya na nagmula pa sa kanyang yumaong abuelo, ngayon ay wala na dahil inilit iyon ng pamilyang Montilla. Umibis ang gwapong lalaki sa kotse matapos pagbuksan ng 2 bodyguard nito. Ang pamilyang Montilla ay matunog sa kanilang lugar bilang ito ang hinirang na gobernador sa kanilang lalawigan. At oo, ginagamit ng pamilya ang kapangyarihang iyon upang mapabagsak ang kanilang kabuhayan. Habang nakatingin si Hailey sa tila mapanganib na lalaki, kinakabahan siya at gustong higitin ang kanyang paghinga. Matapos ang alitan sa pagitan ng kanilang pamilya, 8 taon na ang nakalilipas, ay wala nang katapusan ng takot na nararamdaman niya sa pamilyang ito, hindi lang sa mag-asawang Montillo, kundi pati na rin sa nag-iisang anak na lalaki. Nagtama ang aming paningin nang tumapat ito sa kawayang gate ng aming bakuran. Bagaman may nakapagitang halaman sa aming dalawa, ay klaro kong nakikita ang mukha ng lalaki. Napaka-intelihente nitong tignan na akala mo napakabuting tao. Maamo ang muka na tila ba walang itinatago sa likod ng pagkatao. "Tuloy po kayo, Gov." Mula sa kanyang likuran, nagsalita ang kanyang ina. Magalang at mabait ang boses, pero ang totoo, nahihintakutan din ito sa tuwing magagawi sa lugar nila ang isa man sa pamilyang Montilla. Naputol ang kanilang titigan at nabaling kay mama ang mga mata ni Renzo. Walang kangiti-ngitit humakbang papasok, kasunod ang 2 bodyguard nito. "Hailey anak, may bisita ka. Ang mabuti pa mamaya mo na tapusin yung ginagawa mo." Baling sa kanya ng kanyang ina. Tumango naman siya at ipinagbukas ng pinto ang kanilang bisita. Mabuti na lang at nakapaglinis na rin siya ng bahay. Mabango ang paligid at napalitan na ng bulaklak ang kanilang florera. Naiwan ng bodyguard sa may pinto ng kanilang bahay at si Renzo lang ang pumasok sa loob. Si mama ay siyang nagtuloy sa kanyang ginagawa. "Maupo ka, ipaghahanda kita ng maiinom." Utos niya rito nang marating ang kanilang malawak na sala. No need. Patalikod na sana siya nang magsalita ito. Muli siyang pumihit paharap. "Anong sadya mo kay aga-aga? Ni wala pa akong hilamos." Reklamo niya para magsalubong ang kilay ng lalaki. Hindi ata nagustuhan ni Renzo ang kanyang pagtrato, samantalang pinagkakaguluhan ito ng mga tao sa labas na akala mo kagalang-galang. Hindi naman sila close para tratuhin niya ito ng maayos, at yung takot na nararamdaman niya sa tuwing maaalala ang ginawa ng pamilya nito sa kanyang pamilya, nahaluan na rin ng galit at sama ng loob. "Ang lakas ng loob mo. Baka nakakalimutan mo kung sino ang kaharap mo ngayon." Madiin ang boses nito, tsaka siya tinignan ng mariin. Matapang niyang sinalubong ang mga matang iyon ni Renzo. "Alam ko kung sino ka. Ikaw si Governor Renzo Montilla, kapatid ng babaeng itinana ng kuya ko. 8 taon na ang nakalilipas. At ikaw din ang nagpapatay sa kapatid ko, kaya nagpatiwakalang kapatid mo, hindi ba?
Ikaw din ang nagkamkam ng lupain namin, pati na ang bahay na to. Sa madaling sabi, masama kang tao. Hindi niya na napigilan ang sariling bibig dahil sa matinding hinanakit sa nangyari sa kanyang kapatid. Basta na lang nilang natagpuan ang wala ng buhay nitong katawan na parang hayop. At wala silang ibang alam na pwedeng gumawa nun kundi ang pamilyang Montilla na siyang may galit sa kanilang pamilya. Sa sinabi niya, nagtagi sa mga bagang nito at mabilis na hagip ang kanyang braso at pinigayon. Bagaman nasaktan, hindi siya umimik. Masyadong matalas ang bibig mo, kaya dapat kang parusahan. Pagsisisihan mong nagbitaw ka ng hindi magandang salita sa akin, Hailey. Sinisiguro ko yung pagsisisihan mo to. Galit na galit ito pero nagtitimpi. Bahagyang lumuwag ang pagkakahawak nito sa braso niya at unti-unti iyong binitiwan. Matagal siyang tinitigan bago tumalikod. Humihingal siya sa galit na sinundan ng tingin ang malapad nitong likod. Sa galit ng lalaki ay hindi nito nasabi ang sadya sa kanya at kung ano man wala siyang pakailam dun. Narinig na lamang niya ang papalayong sasakyan ng lalaki. Anak, anong sabi ni Renzo? Anong sadya niya? Madaling pumasok si Mama nang makaalis ang lalaki. Wala ma, hindi naman sinabi. Ha? Nagpunta siya ng walang sadya? Bakit kaya? Pagtataka ng ginang. Hindi niya na sinagot ang ina. Tiyak niyang magugulat ito kung sasabihin niyang pinagbintangan niyang ito ang nagpapatay sa kapatid niya noon at nag-iwan pa ng babala na parurusahan siya sa kanyang mga sinabi. Bumalik siya sa labas at itinuloy ang ginagawa niya. Kinabukasan, araw ng linggo, maaga pa, sakay na ng tricycle si Hailey upang mamalengke. Lunes hanggang Biyernes sila nagtitinda sa kantin ng school. Graduating na sana siya sa taong yun pero kinapos lang ng pang-tuition fee kaya huminto muna siya sa kanyang pag-aaral at planong mag-ipon nang sa ganoon makapasok siya sa susunod na taon. At kapag nakatapos siya sa kanyang pag-aaral, plano niya ay mag-apply ng trabaho abroad. Gusto niyang umalis sa lugar na ito upang matapos na ang pang-aalipin ng pamilyang Montilla sa kanila. Sa syudad sila mamumuhay ng matiwasay at masaya na walang bakas ng masakit na nakaraan. Pauwi na si Hailey matapos mamili ng may itim na sasakyan ng humarang sa tricycle na kanyang sinasakyan. Matinding takot ang kanyang naramdaman nang bigla na lang may dalawang lalaking lumapit sa kanya at kinakaladkad siya ng isa habang ang isa namang lalaki pinatulog si kuyang driver. Nagpumigla siya sa hindi kilalang lalaking may hawak sa kanya pero malakas ito hanggang sa naisip niyang kagatin sa kamay ang lalaki. Buwisit kang babae ka. Napamura pa ito sa sakit dahil halos bumaon ang kanyang mga ngipin at agad tumakbo nang mabitawan siya nito pero nahawakan naman siya ng isa pang lalaki. Bigla na lang siyang nanigas nang mabilis nitong sampalin at sikmuraan dahilan para mawalan siya ng malay at hindi niya na alam ang sunod na nangyari. Dalhin niyo sa rest house ko. Utos ni Renzo sa mga tauhan na pinanunood ang pagkidnap sa babae. Siya ang may pakana nun, parurusahan niya ang matapang na babae. Tignan niya lang kung hindi ito bumait sa kanya. Yes, boss. Matapos maisakay ang walang malay na babae, sinara niya na ang bintana ng kanyang kotse at pinasibad yun. Matamang tinititigan ni Renzo ang magandang babaeng nakalatag sa ibabaw ng kanyang kama. Nauna itong dinala patungo sa kanyang rest house dito sa Batangas ng mga tauhan. 3 oras bago niya narating ang lugar mula sa San Fernando pero tulog pa rin ito. Bakas ang pasa sa mukha ng babae dahil sa malakas na sampal ng kanyang tauhan pero hindi niya magawang magalit. Bagay lang ito sa babae dahil nanlaban ito. Ganun man, hindi naman iyon nakabawas sa ganda ng babae. Aaminin niyang isa sa mga rason iyon kung bakit siya nagkaka-interes dito. 8 taon niyang hinintay na tumungtong ng 18 anyos ang babae upang maging ganap itong dalaga para maisakatuparan ang kanyang paghihiganti. Ito ang magbabayad sa kasalanan ni Clarence sa kanyang pamilya. Sisiguraduhin niyang masisira din ang buhay nito, yung hindi nagugustuhin pang mabuhay at magagawang magpatiwakal katulad ng ginawa ni Melanie. Kapag nangyari yun, tsaka lang siya matitigil, magiging kontento at magiging masaya. Mabagal ang hakbang na ginawa niya upang marating ang kamang kinaroroonan ng dalaga.
Umupo siya sa gilid ng kamang kinahihigaan nito bago hinaplos ang makinis na mukha ni Hailey. Tila isa siyang hayok na inamoy ito sa leeg at nagustuhan niya ang natural nitong bango. Pasensya ka na Hailey dahil isa kang rekanyo. Kung sana kasi hindi pinakailaman na ng kuya mo si Melanie. Sana masaya pa kayo ngayon. Pero dahil sinira ni Clarence ang buhay ng kapatid ko, sisirain ko din ang buhay mo. Mariing bulong ni Renzo sa dalaga. Tsaka masama niyang pinasadahan ng tingin ang tulog na babae. Tsaka siya naghubad ng saplot bago tinungo ang banyo. Paglabas niya, nanatili itong tulog. Marahan siyang lumapit at siniil ito ng halik sa labi. At dahil napakalambot nun, hindi niya na mahinto ang sarili. Tinanggal niya ang lahat ng nasa katawan at walang habas itong inangkin. Hindi alam ni Hailey kung ilang oras siyang nakatulog ng magising sa isang hindi pamilyar na kwarto. Napabalikwas siya ng bangon nang maalalang may tumangay sa kanya. Pero napaigik siya nang maramdaman ng pananakit ng buong katawan maging ang pagkababae niya. Tanda na nagalaw siya ng lalaking nasa tabi niyang tulog na tulog ngayon. Nang hilakbot siya at natutupang bibig sa kaalamang nakuha ni Renzo ang lahat sa kanya dahil ito lang naman ang lalaking tulog sa kanyang tabi. Nanginginig ang buong katawan niya na pinilit bumangon at hindi malaman ang unang gagawin. Napahagulgulo siyang muli nang sa pagbangon, gumuhit ang matinding kirot sa kaloob-looban niya dahilan para maghimagsik ang kanyang kalooban. Sa matinding galit, pinagsasasampal niya ang lalaking tulog na nasa kanyang tabi. Bagay na nagpagising dito. Gulat na gulat ng lalaki na nanlisik ang mga mata na mabilis siyang hinawakan sa dalawang kamay. Inihiga siyang muli nito at ngayon, dama niya ang bigat ng lalaki na nakadagan sa kanya habang nakagapos ang dalawang kamay sa kamay niya. Ni hindi siya makakilos sa init na bumalot sa buong kalamnan niya na nagmumula sa lalaki dahil kapwa wala silang kahit na anong saplot at damang-dama niya ang bagay na iyon dito. Hayop ka Renzo, napakasama mo, hayop! Sigaw niya rito na pilit nilabanan ng takot. Oo, hayop ako't kaya kitang patayin Hailey kung gugustuhin ko. Kaya pwede bang manahimik ka? Pinanlisikan siya nito ng mga mata. Impit siyang napaiyak. Sige, patayin mo na lang ako. Total kinuha mo ang lahat sa akin. Patayin mo ko katulad ng ginawa mo sa kuya ko para maging masaya ka na. Iyak niyang wika. Hindi ako tanga para gawin yun ngayon. Gusto ko pang makitang miserable ang buhay mo Hailey. Dagdag pa nito at may sumilay ng ngiti sa labi. Sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya, dama niya ang mainit nitong hininga na nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Sinikap niyang makawala sa mga bisig nito pero hindi siya hinayaang makawala ng lalaki. Bagkus ay mas lalo siyang inipit sa mga braso at pinigilan ng dalawa niyang kamay. At wala siyang alam gawin kundi ang salubungin ng nagngangalit nitong titig dahilan para mag-init ang pisngi niya. Bitiwan mo ko, ano ba? Gigil at galit niyang saad. Paano kung ayaw ko Hailey? Anong gagawin mo? Nananadya nitong tanong kaya lalo siyang nagpumiglas. Pero hindi man lang nangalahati ang lakas niya sa lalaki dahil sa masakit niyang katawan ni hindi man lang ito natinag. Aliw na aliw itong nakatitig sa kanya habang nagpupumiglas hanggang sa bumaba sa labi niya ang mga titig nito at nilamon iyon ng lalaki. Tila naparalisa siya matapos mapaunat sa ginawa ni Renzo. Hindi niya ma-explain ang pakiramdam sa unang halik niya pero bakit tila nagustuhan niya pa iyon mula sa mortal niyang kaaway. Nang hina na siya at hindi niya na magawang manulak nang maramdamang tila apoy na gumapang sa pagkatao niya na nagmula sa mga labi nito na patuloy sa pagsimsim ng kanyang labi. You like it? Sarkastikong tanong ng lalaki matapos siyang halikan sa labi at ngayon nakatitig sa mga mata niya. Tsaka lamang tila bumalik sa sarili ang babae. Nakaawang panuon ng labi niya na agad na itinikom pero hindi niya napigilang mapatitig sa labi ni Renzo. Bakit ganito? Anong meron? Bakit matamis? Naitanong niya pa sa inosente niyang utak pero maisip na dapat ay itulak ito pero hindi naman siya nagtagumpay dahil malakas ang lalaki. Ilang saglit pa siyang tinitigan bago iniwan ang nanginginig niyang katawan.
Hindi siya makapaniwala sa sarili na nagustuhan pa yata ang halik mula sa lalaking bumaboy sa kanyang pagkababae. Nagawa niya pang sundan ang tingin ng lalaki matapos itong magbihis at lumabas ng kwarto at nag-iwan ng ngiti sa kanya. Bantayan niyong mabuti ang bihag ha. Wag na wag niyong palalabasin, kundi lahat kayo papatayin ko. Narinig niyang utos ni Renzo sa mga bantay niyang nasa labas dahilan para kilabutan siya sa takot. Pinatunayan lang nitong kriminal nga ang lalaking nakauna sa kanya. Nagmamadali niyang pinulot ang mga damit na ikinalat lamang ni Renzo sa sahig tsaka patakbong tinungo ang banyo. Nilinis niya ang masakit na katawan habang siya ay umiiyak tsaka nagbihis. Matagal siya sa banyo. Paglabas niya ay may isang tray ng pagkain na nakapatong sa ibabaw ng side table tsaka niya lang napagtantong gabi na pala. Marahil nag-aalala na ang kanyang mga magulang sa mga oras na yun dahil gabi na at hindi pa siya nakakauwi. Kailangan niya makatakas sa kwartong yun. Hindi siya papayag na ikulong ni Renzo. Tiyak niyang gagawin ito sa kanya ang ginawa sa kanyang kapatid. Kumain ka na daw sabi ni boss, pag di ka pa daw kumain, kami ang malalagot. Nakakatatlong balik na ang lalaking tauhan ni Renzo kaya galit na ito. Tila, kausap pa ng lalaki si Renzo sa cellphone dahil narinig niyang nag-yes boss ito. Marahil sinabi ng sinungaling na lalaking ito na siya ay kumain na. Masamang tingin ang ipinukol niya rito. Natatandaan niya kasi kanina ang mukha nito na siyang nagpatulog sa kanya. Matapos nitong kausapin si Renzo, ibinulsa nito ang cellphone at galit siyang nilapitan. Bumunot ito ng baril at itinutok sa kanyang sentido. Alam mo, ngayon lang ako nakatagpo ng babaeng kasing tigas mo at naiinis ako. Alam mo ba yun ha? Gigil nitong Saad na lalo pang idinikit sa kanya ang dulo ng baril. Sad to say dahil wala siyang takot na naramdaman sa lalaking ito. Panigurado siyang kapag ginalaw siya ng lalaki, tiyak niyang ito ang kikitila ng buhay ni Renzo, lalo at bihag siya ng halimaw na yun. Hindi siya nagpatinag sa sinabi nito, bagkus ay mabilis na tumayo at binigyan ito ng malakas na sampal, bayad sa ginawang pagpapatulog nito sa kanya kanina. Sapo nito ang kanang pisngi kung saan lumapat ang palad niya at nanlaki ang mga mata. Kita niya ang panginginig ng kamay nitong umangat sa ere para sana siya'y saktan pero siya namang pagbukas ng pinto at si Renzo ang iniluwanon. Tiroy! Matigas ang boses ni Renzo at galit na lumapit sa tauhan. Tila nahintakutan naman ng lalaking tinawag nitong Tiroy at agad na ibinaba ang palad. Sir, matigas ang ulo Sinampal pa ako at hayan hindi pa kumakain. Pagtatanggol nito sa sarili pero huli na ang lahat dahil napasubsob na lang ito sa simento sa lakas ng suntok ni Renzo. Labas! Utos ng makapangyarihang lalaki at isang beses pa nitong sinipa si Tiroy. Walang sino man ang mananakit sa babaeng ito. Naiintindihan nyo? Tanging ako lang. Tatango-tango itong lumabas ng silid na yun. Pakiramdam niya, nakaganti na siya sa lalaking yun. Buti nga sa kanya. Sa isip pa ni Hailey. Nagmamadali niyang nilapitan ng tray ng pagkain at nilantakan yun bago pa man siya balingan ng Hudyo. Mainit ang ulo nito at tanging kay Renzo lang siya takot. Bagaman wala na siyang dapat katakutan matapos nitong pagsamantalahan, ay nais na lang niyang maging mabait. Baka maawa ito sa kanya at pauin siya. Ramdam niyang sinulyapan siya ng lalaki at ilang segundo siyang tinignan bago nakapamulsang lumapit sa kanya. Simula ngayon akin ka na, Hailey. At lahat ng sasabihin ko ay gagawin mo. Kapag sinabi kong maghubad ka sa harapan ko, susundin mo at wala ka magagawa. Ikaw ang kabayaran sa kasalanan ng kuya mo sa pamilya ko. Mariing saad nito bago siya iniwan at pabagsak na isinara ang pintuan. Naiwan siyang nanlalabo ang mga matang nakatingin sa nakapadlak na pinto. Masakit sa kanya ang huling tinura ni Renzo dahil wala siyang kinalaman sa nakaraan. Kung babalikan niya sa kanyang alaala ang lahat, masaya si Ate Melanie sa kanyang kapatid. Pero dahil hindi sila kasing yaman ng mga Montilla, tinutulan ng ama nito ang pag-iibigan ng dalawa. 10 taon lang siya noon at sariwa pa sa kanya ang pangyayari nang huling makita ang kanyang kuya. Dala-dala nito ang isang travel bag na pinipigilan ng kanyang mga magulang na wag nang tumuloy pero sadyang mahal ng kapatid.
Narinig niyang ipinaglalaban ito hanggang sa dulo ang babae at patutunayan sa mga Montilla na sa kabila ng katayuan nila sa buhay, magiging masaya ang babae sa piling ni kuya. Yun ang araw na itinana ng kanyang kapatid, si Ate Melanie. Pero wala pang isang linggo ay natunto ng mga Montilla kung saan dinala ng kapatid niya ang bunsong anak ng mga ito at pilit binawi. Pinatay ni Renzo ang kapatid niya at dahil dito, nagpatiwakal din si Ate Melanie. Napakalungkot ng pag-iibigan ng dalawa na nauwi sa madugong pagtatapos at hindi niya akalaing pagdudusahan niya iyon. Naninikip ang dibdib ni Hailey habang inaalala ang kanyang kuya Clarence. Napakabait nito, napakabuting tao. Wala itong kasalanan sa pamilyang Montilla, kundi ang mahalin nito ang bunsong anak ng mag-asawa. Kung masama mang magmahal sana, hindi na nito iyon naramdaman. Napahikbi siya habang kumakain. Miss na kita Kuya Clarence. Bulong niya sa kawalan hanggang ang impit na hikbi na uwi sa hagulgol. Lalo lamang siyang namuhi kay Renzo. Pakiramdam niya ngayon pa lang sira na ang kanyang buhay. Matapos kumain, hinayaan niya na lang sa ibabaw ng tray ang pinagkainan. Sinubukan niyang buksan ang bintana. Maaari siyang dumaan dito para tumakas. Pero nabigo si Hailey dahil nakasarado iyon. Nangihina siyang umupo na lamang sa kama hanggang sa nakaramdam na muli ng antok. Miss Hailey, bihisan mo daw yan sabi ni boss. Kinaumagahan, isang bagong lalaki ang nagbukas sa kanya. Hindi nalalayo ang edad nito sa kanyang ama. Isa ito sa mga bodyguard ni Renzo. Nasaan ang magaling mong boss? Wala ba siyang balak ilabas ako dito? Masama niya itong tinapunan ng tingin. Hindi ko saklaw ang isipan ni Gov. Alam natin pareho na ibang gumalaw yun. Sundin mo na lang siya para hindi delikado ang buhay mo. Pagbibigay babala nito sa kanya bago siya iniwan at dinala ang kanyang pinagkainan. Napabuntong hininga siya at kinuha ang isang supot at dinala sa banyo upang maligo at magbihis. Hindi niya alam kung paano natapos ang kainip-inip na maghapon habang nakakulong sa isang silid. Hindi niya alam kung anong oras na, basta namalaya na lang niyang gabi na naman mula sa salaming bintana na nakasarado. Hindi niya nga namalayang dinalaw na siya ng antok. Naulinigan na lamang niya ang pagparada ng isang sasakyan. Marahil si Renzo ang dumating. Maghapon itong wala at syempre, naghugas na ito ng kamay sa mga tao. Yun naman ang tingin ng mga nakapalibot sa pamilyang Montilla. Akala mabubuting tao ang mga ito. Bumangon siya upang silipin sa bintana ang magaling na lalaki. Sinalubong ito ng dalawang lalaki. Panay ang sulyap nito sa bintana ng kanyang kwarto. Pero dahil madilim ang bahaging iyon, dahil hindi naman siya nagabalang magbukas ng ilaw at hindi nito nakitang naroon siya. Nang pumasok sa loob ng bahay ang lalaki, tsaka siya nagmamadaling bumalik sa higaan at nagtulog-tulugan. Ilang sandali lang ay bumukas ang pinto ng silid niya at pamilyar na pabango ni Renzo ang naamoy niya. Dahil dito, nagsimula na naman siyang kabahan dahil umupo ito sa gilid ng kama at kinabig siya at ngayon hinahag na siya ng lalaki. Anak, bakit naman kay Renzo ka pa pumatol? Napakarami namang lalaki dyan. Exaggerated ang kanyang ina nang umuwi siya sa kanila. 3 araw siyang ikinulong ni Renzo sa bahay bakasyunan bago siya iniuwi sa San Fernando at sa loob ng 3 araw na iyon ay nagpakasawa ang lalaki sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ilang beses siyang inangkin, basta tanda niya kahit hating gabi nagigising siya sa mainit at masuyo nitong haplos na kalaunan, hindi niya na kaya pang tanggihan. Wala siyang magawa. Wala siyang kalaban-laban at pagbalik nila ng San Fernando, nagulat na lang siya dahil alam na pala ng mga magulang niya na sa loob ng 3 araw kasama niya si Renzo. Kasinungalingan ang sinabi nito sa kanyang magulang na nagmamahalan sila dahil kinidnap siya ng lalaki at pinagsamantalahan, ikinulong nang wala siyang magawa. Magaling itong magpaikot ng tao, pati magulang niya, napaniwala ng lalaking nagmamahalan sila. Sorry, Mapa. Nasabi na lang niya. Gusto niyang umiyak pero hindi pwede. Gusto niyang sabihin ang totoo pero ayaw niya nang dagdagan pa ang gulong ito. Baka nakakalimutan mo ang sigalot ng pamilya natin sa pamilyang Montilla. Si Renzo ang pumatay sa kuya mo. Pagkatapos siya lang din ang mamahalin mo. Pati ang kanyang ama
ay nag-aalala na rin. May galit din siyang nababanaag sa mga mata nito. Alam niyang hindi na makakalimutan ng kanilang pamilya ang madugong sinapit ng isa sa mga mahal nila sa buhay at mas lalo pang pinalala ngayon. Pa, mahal ko po si Renzo. Hayaan niyo na po sana kaming dalawa. Huwag niyo pong tututulan ng pagmamahalan namin para hindi na maulit ang nangyari nun. Naninikip ang dibdib niya dahil sa unang pagkakataon nagsinungaling siya. Hindi iyon ang nais niyang sabihin, subalit para sa ikatatahimik ng kalooban ng mga magulang niya, nagsinungaling siya sa tunay niyang nararamdaman. Dahil dito, malakas na sampal ang dumapos sa mukha niya nang lumipad ang palad ng kanyang ama. Kung kanina'y nag-aalala ito sa kanya, ngayon naman nagagalit ang anyo nito. Napasigaw naman ang kanyang ina matapos siyang magimbal sa ginawa ng ama at sapo ang namanhid na pisngi. Nasayang na ang buhay ng Kuya Clarence mo, Hailey. Pati ba naman ikaw? Galit na galit siya nitong dinuro at minsan pa sanang nais siyang sampalin pero humarang na ang kanyang ina. Antonio, tama na! Tama na, wag mo nang saktan ang anak natin. Hayaan na lang natin sila. Wala na tayong magagawa, nangyari na. Umiiyak ang kanyang ina. Paanong hindi? Yung anak mo hindi ginagamit ang utak. Ang daming lalaki. Bakit doon pa sa taong kinamumuhian natin? Sa mga taong isinumpa ko. Alam mo bang iniisip kong lumayo sa lugar na to para lang makalimutan ng nakaraan? Pero ngayon, mas lalong pinalala ng malandi mong anak. Galit pa rin ang kanyang ama. Walang nagawa si Hailey kundi ang umiyak na lang. Ipinagtabuyan siya ng ina sa kanyang kwarto. Pero napatigil siya sa paghakbang nang muling magsalita ang galit na ama. Mamili ka, Hailey. Ang lalaking yun o kami ng magulang mo? Oras na pinili mo ang Renzo na yun, kalimutan mong may magulang ka. At kapag kami ang pinili mo, sasama ka sa amin sa araw na to. Aalis tayo rito. Sigaw ng kanyang ama. Matagal siyang hindi natinag sa kanyang kinatatayuan habang hindi makapagdesisyon. Mahal niya ang mga magulang pero hindi niya gugustuhing mapahamak ang mga ito. Nagbanta si Renzo bago sila naghiwalay kanina na kapag tumakas siya at sabihin sa mga magulang na pinwersa siya nito, papatayin ng lalaki ang kanyang mga magulang. Kaya mas makakabuti kung aalis ang mga ito sa lugar na yun at hindi siya kasama dahil mas mapapanatag ang kanyang kalooban. Okay lang para sa kanya na siyang magdusa, wag lang ang mga mahal niya sa buhay. Sorry mama, papa, pero hindi po ako sasama sa inyo. Pagkuway saad niya na pinipigilang wag mapahagulgol kaya nagmamadaling pumasok sa kanyang silid at doon ibinuhos ang kanyang luha. Sa araw na iyon, nakapagdesisyon ng ama niyang umalis dahil hindi nito kayang masaksihan ang paghihirap niya sa piling ni Renzo. Maaaring gamitin lamang daw siya ng lalaki at hindi iyon totoong pagmamahal. Minsan pa siyang hinimok ng ama na sumama pero nagmatigas siya, makapangyarihan ng pamilyang Montilla. Tiyak niyang mahahanap at mahahanap pa rin sila nito at natatakot siya kapag dumating ang araw na matagpuan sila ng lalaki. Dama niyang hindi ito nagbibiro. Kaya nitong kumitil ng buhay kaya makalayo man sila, hindi pa rin sila ligtas. Bagkus ay lalo lamang niyang inilagay sa alanganin ang buhay nilang lahat. Anak, hindi ko gustong mangyari to. Ayaw ka naming iwan ng ama mo. Sana tama ang naging desisyon mong piliin si Renzo. Pero kapag nagbago ang isip mo, nasa probinsya lang kami ng tita Mayet mo. Mahal na mahal kita, anak. Maghihintay kami sa'yo. Huwag mo sanang sayangin ang buhay mo sa lalaking yun, katulad ng ginawa ng iyong kapatid. Niyakap siya ng mahigpit nito tsaka hinalikan sa pisngi. Ang ama naman niya, hindi na siya sinulyapan at sumakay na sa tricycle na maghahatid sa mga ito sa terminal ng bus. Nasa probinsya ng Bicol ang kanyang tita Mayet na kapatid ni Itay at hangad niyang maging maayos ang buhay ng kanyang mga magulang. Bagaman malayo doon ay naging panatag naman ang loob niya. Nang makaalis sa mga magulang ay binalot siya ng matinding kalungkutan at wala siyang choice kundi ang umiyak. Maggagabi na nang magulantang siya sa malakas na pagbukas ng kanyang silid at galit na anyo ni Renzo ang kanyang nakita. Pero dagli din namang nagbago ang ekspresyon nito pagkakita sa kanya.
Iniwan na ako nila mama at papa. Nag-iisa na lang ako. Masaya ka na ba, Renzo? Di ba iti gusto mo? Ang magdusa ko? May kasamang panunumbat ang nanginginig niyang boses. Muli siyang napaiyak dahil sa matinding kalungkutan. Pakiramdam niya'y wala nang natira sa kanya. Tinitigan siya nito sa mga mata na nasisiyahan habang umiiyak siya. Kulang pa yan, Hailey. Gusto kong makita kang lumuluha ng dugo. Kapag nangyari yun, magiging masaya na ako. Mariin itong tugon. Napalunok siya sa narinig at kinagat ang pang-ibabang labi para supili ng mga luha. Tunay ngang napakasama mo. Hindi ko nga alam kung saan nagmana si Ate Melanie dahil napakabait niya. Sayang lang at wala na siya. Kung sino pa yung mabait, siya pa ang nawala. Makahulugan niyang wika. May namuong galit sa puso niya kaya pinahid niya ang mga luha. Mula ngayon, hindi siya magpapakita ng kahinaan sa harapan ng lalaking ito. Hindi niya hayaang magtagumpay si Renzo na makitang lugmok siya. Hindi siya papayag na makitang maging masaya rin ang lalaki. Hindi siya kasing hina ni Melanie. Galit ang namamayani sa puso niya ngayon at iyon ang magdadala sa kanya para pabagsakin si Renzo Montilla. Kung paano nagalit ang magulang ni Hailey sa pagmamahalan kuno nilang dalawa ni Renzo, ay siya ring galit ng mga magulang ng lalaki nang iharap siya nito. Nababaliw ka na ba, Renzo? Para pakasalan ng babaeng ito? Halos magkandara pa sa iyo si Cindy na anak ng isang congressman. Pagkatapos itong basurang babae ang pakakasalan mo? Nakakainsultong hinagod siya ng tingin ni Margarita na ina ni Renzo. Ang ama naman nito ay sumigunda rin at katulad ng asawa ay galit na galit. Pero ano pa bang inaasahang mangyayaring reaksyon ng dalawa sa isang mortal na kaaway? Ang hindi niya lang nagustuhan, tinawag siyang basura ng babae na kung tutuusin, mas masasama pa nga ang mga ito kumpara sa kanya. Ang totoo, wala rin siyang ideya kung bakit nais siyang pakasalan ni Renzo. Kung siya ang tatanungin, wala siyang balak magpakasal sa isang kriminal at rapist. Pero ano bang magagawa niya dahil hawak na nito ang buhay niya ngayon? Wag ho kayong mag-alala kung ayaw niyo sa akin, mas lalong ayaw ko sa inyo. Magalit ding patutsada ni Hailey nang hindi na siya makapagtimpi. Akala ba nito malilinis ang pagkatao? Sa sinabi niya, napaangat ang mukha ng ginang at mabilis na umigkas ang isang palad upang dumapo sana sa pisngi niya, kundi lamang nasalo ni Renzo. Ma'am, wag niyong sasaktan ang babaeng mahal ko dahil ako ang makakalaban niyo. Oras na gawin niyo pa ulit ito, makikilala niyo kung sino ko. Mahina pero madiing wika ng lalaki bago pa barag na binitiwan ng braso ng ina. As in tunay na ipinagtatanggol siya ni Renzo. Kung totoo iyon, baka na-touch siya. Kaso alam niyang isang mapagkunwari ang lalaki. Nanlaki naman ang mata ng ginang sa ginawa ng anak na hindi makapaniwala. Renzo! Makapangyarihang sigaw ng ama nito na kanina ay nanonood lang. Halatang hindi rin ito nagustuhan ang sinabi ng panganay na anak. Baka gusto mong ipaalala ko sa iyo na dahil sa kapatid niya nawala ang kapatid mo at uunahan na kita. Hindi namin matatanggap sa pamilyang to ang babaeng yan kahit kailan. Kapag nagpumilit ka, mawawala ang lahat ng sayo. Kayamanan, kapangyarihan at wala kang mamanahin. Itatakwil ka namin ng iyong ina. Dagdag pa nang humihingal nitong ama sa galit. Naisip na lang ni Hailey na habang nakikita ang galit sa mukha ng magulang na Renzo ay mapapansing walang alam ang mag-asawa batay sa plano ng lalaking gantihan siya. Malinaw na ipinaalam ng lalaki sa mga magulang na mahal siya nito at isang bagay na walang katotohanan. Lihim siyang natutuwa ngayon dahil sa nakikitang matinding galit mula sa mga magulang nito. Ganoon din kasi ang galit na nararamdaman ng kanyang mga magulang, so patas lamang. Buhay ko pa rin to, Ma'am, Dad, at ako ang masusunod kung sinong babae ang pipiliin ko. Wala akong pakailam kung anong mawala sa akin. Sa puntong iyon ay tila kinakalaban na nito ang sariling mga magulang bago siya hinawakan sa kamay at lumabas sila ng bahay. Renzo, bumalik ka dito! Sigaw na nang gagalaitin nitong ina pero walang narinig ang lalaki. Humigpit palalo ang pagkakahawak nito sa kanyang palad. Nakasunod naman sa kanila ang dalawa nitong bodyguard at pinagbuksan sila ng pinto. Hindi siya makapaniwalang napapasulyap sa lalaki. Kinalaban nito ang mga magulang para lang ipagtanggol siya.
Ano ba talaga ang plano ni Renzo? Nang makaalis ang dalawa, tsaka naman ang gagalaiti si Margarita. Alpidio, ano, tatanga ka na lang ba? Gumawa ka ng paraan para mawala ang babaeng yan. Hindi ako papayag na pagkatapos ng nangyari sa anak natin, mauulit na naman to. Kung kinakailangan, ipapatay mo ang babaeng yan. Katulad sa kapatid niya, gawin mo. Matigas nitong utos sa asawa. Nilingon ito ng lalaki. Huwag tayong magpadalos-dalos, Margarita. Ayoko madungisan ng magandang pangalan ni Renzo. Halos kauupo niya lang ng pwesto bilang gobernur. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala para hindi matuloy ang kasal nilang dalawa. Ani Alpidio na kalmado lamang, marahas na bumuntong hininga ang babae. Siguraduhin mo lang, dahil kung hindi ako ang kikilos. Wika naman ni Margarita. Pinagplanuhan ng dalawang sakyan na lamang muna ang kagustuhan ng anak nila sa ngayon, pero sisiguraduhin nilang magkakahiwalay din ang dalawa sa bandang huli, katulad ng ginawa nilang paghihiwalay sa nauna nilang anak. Samantala sina Renzo at Hailey ay humantong sa isang bahay ng binata na kalapit na baryo dito sa San Fernando. Hindi kalakihan katulad ng bahay ng mga magulang nito, pero maayos. Ayaw na kasi nitong tumira pa siya sa luma nilang bahay dahil malayo raw iyon sa lalaki at hindi safe dahil mag-isa lamang siya roon. Marahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Dito ka natitira kasama ko na parang mag-asawa. Wag na wag mong babalaking takasan ako, Hailey, dahil alam mo na. Sinenyasan nito ang kasama nilang dalawang bodyguard na ipasok lahat ng kanyang mga gamit sa loob ng bahay. May dalawang security at isang maid na sumalubong sa kanila. Naisip niyang dito siya ikukulong ni Renzo sa bahay na ito. Sinulyapan niya ang lalaki. Kung tatakas ako, saan naman ako pupunta na hindi mo ko mahanap? Sige nga. Tugon niya sa lalaki na masama itong tinignan. Nakita niyang sumilay ang isang ngiti sa labi ng lalaki. Nakakaasar lang na sa kabila ng naiinis siya sa lalaking ito, may bahagi sa utak niya na nagsasabing napakagwapo ni Renzo. Hindi niya tuloy matanggal ang tingin niya sa mga mata ng lalaki. Mamaya na tayo magtitigan. Mainit dito sa labas. Halika sa magiging kwarto natin. Pagkasabi, hinawakan siya nito sa kamay tsaka hinila patungo sa isang kwarto. Inutusan pa muna nito ang katulong na ipaghanda sila ng makakain. Hindi niya pinansin ang sinabi ng lalaki. Mas nag-focus siyang tanggalin ang kamay nitong nakahawak sa kanya, pero mahigpit yun. Matapos siyang ipasok sa loob ng kwarto, isinandal siya nito sa nakapinid na pinto at itinukod sa bawat tagiliran niya ang magkabila nitong braso habang unti-unting lumalapit sa kanya. Malapit na yung naaamoy niya na ang nakakalitong pabango ng lalaki. Namumungay naman ang mga mata nito at nahuhulaan niya na ang nais gawin ni Renzo. Ikinawit niya na lamang ang dalawang bisig sa leeg nito para ipagtaka ng lalaki. Mukha kasing nakayakap na siya ngayon kay Renzo. Alam naman niyang kung sakaling itutulak niya ito or magpupumiglas ay ikagagalit lamang iyon ng lalaki. Kaya ano man ang gawin nito, hahayaan niya na lamang. Total ay wala rin naman siyang laban dito. Nasisiyahan itong react sa ginawa niya. Kiss me, baby. Pabulong na utos ng kriminal na lalaki sa kanya. May naglalaro na namang ngiti sa labi nito. Bahagya niyang inilapit ang kanyang muka sa lalaki. Tila kinakabahan pa siya nang kabigi nito para mapadikit siya sa matigas na dibdib nito. Hindi na nakatiis si Renzo na siyang unang humalik sa kanya. Nag-aalab at tila gutom. Halos mapugto ang kanyang paghinga. Renzo, usal ng kanyang utak nang 3 beses silang umikot upang marating nila ang malapad na kama. Sinadya nitong sabay silang bumagsak at siya ipailalim. Hindi naman siya nasaktan dahil yakap siya nito. Matagal siyang tinititigan ng lalaki na parabang pinagsasawa ang mga matang titigan siya hanggang sa muli siyang siili ng halik sa labi. Kalaunan, gumaganti na siya sa maalab nitong paghalik. Wala na siyang pagtutol habang ipinagkakaloob ang sarili sa lalaki. Please welcome our newly governor in San Fernando, Mr. Renzo Montilla. Umugong ang malakas na palakpakan sa loob ng isang court kung saan ginanap ang isang event ng mga kilalang matataas na tao sa lipunan. Naroon ang mga taong mapagkunwaring mabubuti,
upang lalong ipamalas ang kanilang mga kasinungalingan at syempre hindi nagpahuli ang mga magulang ni Renzo. Ewan ba niya kung bakit pa siya isinama ni Renzo sa event na yun? Binilahan pa siya ng maganda at mamahaling damit. Kanina, ipinakilala din siya sa mga taong naroon bilang soon-to-be wife nito. Grabe, ang hot ng bagong governor ng San Fernando. Oo nga, sayang taken na. Narinig niya pa ang bulungan ng mga kababaihan sa kanyang likuran nang umakyat ang gwapong lalaki sa stage at magpakilala. Kinuha din ito ang pagkakataon upang magpasalamat sa mga taong nagluklok sa pwesto nito. Hindi magkamayaw ang mga tao, lalo na nang magdeklara ang lalaki ng tulong pinansyal sa mga taong mahihirap at walang kabuhayan. Pero naisip niyang nagpapabango lamang ito ng pangalan upang sa susunod na halalan, iboto na naman ito ng mga tao. Napaismid siya. Ganun naman talaga ang mga tao sa politiko at hindi naiiba si Renzo sa mga iyon dahil para sa kanya, mas malala pa nga ito. Inip siyang lumabas upang maghintay na lamang sa loob ng kotse. Hindi niya alam kung gaano katagal matatapos ang speech nito. Wala siyang ganang pakinggan ng mga kasinungalingan ng lalaki. Ay, napakislot siya nang may bumati sa kanyang lalaki bago pa man tuluyang makalabas ng court. Hindi rin siguro siya napansin ng bodyguard ni Renzo dahil mas focus ang mga ito sa amo. Hindi naman lingid sa kanyang may death threat ang lalaki mula sa mga kalaban nito sa politiko. Tinignan niya ang hindi kilalang lalaki pero sa pagkakangiti nito, tila mabuting tao naman ito. I'm Ivan, one of Mr. Renzo Montilla's friend. Naglahad ito ng kamay sa kanya. Napataas naman ang kaliwang kilay ni Hailey. Akalain niya bang may nakikipagkaibigan din pala dun? Hello, ako si Hailey, GF niya. Tugon niyang inabot ang palad nito. Nakipagpalitan din siya ng ngiti sa lalaki. Finally, nakakilala rin si Renzo ng babaeng magpapatino sa kanya. Natatawang saad ng lalaki. Sa sinabi nito, mahahalatang kilalang kilala nito si Renzo. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya. Ngingiti ba siya o tatawa sa sinabi nito? Hindi naman talaga niya alam kung anong papel niya sa buhay ng lalaki. Maya-maya, napansin niyang iba na ang nasa stage na nagsasalita at kasalukuyan ng papalapit sa kanilang kinaroroonan si Renzo. Kasunod ang dalawa nitong bodyguard. Madilim ang anyo nito at agad siyang inakbayan. Bro, wag kang magselos ha. Nakita ko nag-iisa si Hailey kaya nilapitan ko siya. Total, nandyan ka na, aalis na ako. Himig paliwanag ni Ivan. Binalingan pa siya nito at nginitian. Bye Hailey, sabi nito bago tumalikod. Nakasunod ng masamang tingin si Renzo kay Ivan habang papalayo. Siya naman ay nakatingin kay Renzo. Magkaibigan ba talaga ang dalawang iyon? Gusto niyang magtanong pero para saan? Labas na siya sa relasyon ng dalawa. Wala akong sinabing lumabas ka ng court. Maya-maya ay galit siyang nilingon ni Renzo. I'm sorry, naiinip kasi ako sa loob. Idinikit nito ang muka sa kanyang tenga. Kaya ba gusto mong lumabas para takasan ako? Dama niyang piniga nito ang braso niya kaya bumaon ang mga daliri nito. Nasaktan siya pero hindi niya magawang magreklamo. Sinabi niya sa kanyang sarili na magiging matapang at hindi magpapakita ng kahinaan sa lalaki. Bitawan mo ko Renzo. Nasasaktan ako. Masama niya itong tinignan. Pasimple siya nitong kinaladkad palabas ng court patungo sa sasakyang nakaparada dahil baka nga may makakita sa kanila na pinagbubuhatan siya nito ng kamay. Nakipag-unahan naman sa kanila ang dalawa nitong bodyguards upang pagbuksan sila ng pinto. Halos masubsob pa siya nang patulak siya nitong ipinasok sa loob ng sasakyan. Natitigilan siyang napatitig sa lalaking galit pa rin dahil sa pagiging marahas nito. Wala akong balak takasan ka Renzo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Wala na akong pamilya. Itinakwil na ako ng mga magulang ko. Sa tingin mo saan ako pupunta? Naninikip ang dibdib niyang saad habang pigil na wag mapaluha. Unti-unting nawala ang galit nitong itsura habang nakatitig sa kanya. Okay, I'm sorry, hindi ko sinasadyang saktan ka. Ayoko lang na bukod sa akin, may iba ka pang kinakausap. Akin ka lang, Hailey. Papatayin ko ang sino mang umagaw sa iyo mula sa akin. Malambing siya nitong niyakap. Hinaplos-haplos din ito ang braso niyang namula nang pigain nito kanina. Tumango-tango na lamang siya.
Maya-maya, minanduhan nito ang 2 bodyguard na bantayan siya bago ito bumalik sa loob ng court. Magpapaalam lang daw ito sa mga panauhin. Hindi naman nagtagal si Renzo sa loob na tumagal lamang ng 15 minuto. Dumiretso na sila ng bahay. At dahil hindi sila nakakain sa event kanina, nag-prepare na lang si Renzo ng pagkain nilang dalawa. Minanduhan lamang siya ng lalaki na panoorin ito habang nagluluto at huwag ikukurap ang kanyang mga mata. Eyes on me, Hailey. Utos nito nang malingap siya ng kaunti. Naiinis siya sa lalaki sa pagiging demanding nito nang wala sa lugar. Pero inaamin naman niyang ang cute nito ngayon. Ngumiti pa ito sa kanya nang sapilitang titigan ng ginagawa ng lalaki. Eto na rin ang naghain para sa kanilang dalawa matapos makapagluto at first time niyang pinagsilbihan ito. Sabay silang kumain at pagkatapos tinungo na ang kanilang silid para magpahinga. Kinabukasan, maaga silang umalis upang asikasuhin ang kanilang nalalapit na kasal. Talagang desidido si Renzo na pakasalan siya kahit na hindi pa siya pumapayag, as if may magagawa siya. Saglit lang itong dumaan sa office habang binabantayan siya ng 2 nitong bodyguards. Sa pagkakataong iyon, may masama ng plano ang ama ni Renzo. Sa araw ng kasal ng 2, kikidnapin nito si Hailey at ipaliligpit. 3 araw bago ganapin ang kasal ni Renzo at Hailey ay palaging masama ang pakiramdam ng dalaga. Katulad ng araw na yun, pasado 10:00 na ng umaga pero tila ginugupo siya ng matinding antok at napakabigat ng kanyang pakiramdam sa tuwing sinusubukan niyang bumangon. Nakailang beses nang bumalik sa kanyang kwarto ang maid para dalahan siya ng pang-almusal, subalit tinatanggihan niya lang ito. Dahil dito, maagang umuwi si Renzo kinahaponan. Maaaring tinawagan ito ng isa sa mga bantay. Gising siya nang dumating ito na agad siyang sinalat sa noo. Nang masigurong wala siyang lagnat, lumabas itong muli ng kwarto at pagbalik, may dala ng isang tray ng pagkain pero hindi niya iyon pinansin dahil tila babaliktad ang kanyang sikmura pagkaamoy sa umuusok na sabaw ng sinigang. Anong problema? Wala ka namang lagnat. Naiinis nitong tanong. Huwag mong sabihing umaarte ka para hindi matuloy ang kasal natin. Kumain ka kung ayaw mong subuan kita, Hailey. Umiral na naman ang pagkamainitin ng ulo nito. Tingin mo nag-iinarte lang ako, Renzo? Kanina pa masama ang pakiramdam ko. Anong mapapala ko kung... Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil tuluyang bumaligtad ang kanyang sikmura at napatakbo sa loob ng banyo upang doon sumuka. Naalarma si Renzo at napasunod sa kanya. Nakita nitong nagsusuka ang babae pero niwala namang lumalabas sa bibig nito. Hawak-hawak ni Hailey ang tiyan at namumutla. Napagtanto niyang hindi iyon pag-iinarte. Hailey, nag-aalalang dinaluhog nito ang babae nang mabuwal sa kinatatayuan matapos magsuka. Sobra siyang kinabahan sa nangyari. Baka may nakain ito at nalason. Buhat-buhat niya ang walang malay na babae nang ilabas sa kwarto nila at tinawag agad ang 2 bodyguard niya upang ihanda ang kotse. Natataranta naman ang 2 bodyguard niya at ang isa'y binuhay ang sasakyan at ang isa ay pinagbuksan sila. Sa pinakamalapit na hospital, bilisan mo! Utos ni Renzo na labis pa ring nag-aalala sa babae. Yes sir. Agad pinasibad ng lalaki ang sasakyan matapos buksan ng guard ang gate. Matama niyang pinagmasda ng tulog pa ring babae. Iniisip ni Renzo kung anong nangyarit na walan ito ng malay. Mabuti na lang talaga't maaga siyang umuwi. Pagdating sa hospital, hindi pa rin siya mapalagay kahit na agad ding inatiman ng mga doktor ang babae. Nahihilo na ang 2 niyang bodyguard na nakatingin sa kanya dahil paruot parito siya sa pasilyo ng hospital para kasi siyang maduduming ewan. Nang lumabas ang doktor, dali-dali niya itong nilapitan. Anong sakit ng asawa ko? Hindi pa man sila na ikakasal ay asawa niya na itong tawagin. Congratulations, Mr. Montilla. Your wife is pregnant. Nakangiti ang doktor nang ibalita ayon sa kanya. Awang ang mga labi niyang natanga habang ang 2 security guard napangiti lang sa kanya. Narinig niyo yun? Magiging daddy na ako. Tsaka siya tuwang-tuwang humagalpak ng tawa dahil para siyang praning kanina at kung ano-ano ang iniisip. Yun pala, sintomas lamang yun ng pagbubuntis ni Hailey. Wala siyang kaidi-ideya na maaaring may mabuo na pala sa ilang beses nilang pagsasalo sa ibabaw ng kama.
Matapos magpasalamat sa doktor at kamayan nito, madali siyang pumasok sa loob ng silid upang makita ang babae. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman ngayon habang nakatitig sa babae. Nang maalala ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng ito, nawala ang ngiti niya sa labi. Kalilimutan na lang ba niya ang nangyari sa bunso niyang kapatid nun? Kalilimutan na lang ba niya ngayon ang paghihiganti sa babae? Kung nais niyang saktan si Hailey, mas madali niya na itong magagawa ngayon. Pwede niyang kunin ang kanyang anak sa babae tsaka ito iwanan. Sa gagawin niya, maaaring masira nga ang buhay nito. Pero bakit may tumututol sa kabilang bahagi ng puso niya? Bakit may nagsasabing hindi niya kayang mawala ang ina ng kanyang anak? Marahan niyang nilapitan ng babae. Nahuhulog na ba ang loob niya rito? No. Mariing bulong ni Renzo. Hindi niya pwedeng baliwalain ang nangyari sa bunsong kapatid. Galit lang dapat ang nararamdaman niya kay Hailey at hindi pagmamahal. Renzo? Napakurap siya nang makitang dumilat ang mga mata ni Hailey. Muli siyang napangiti at umupo sa gilid ng kama. Masuyo niyang ginanap ang palad ng babae. Anong nangyari? Matapos ilibot ang paningin sa paligid ng kwarto, nag-aalala itong tumingin sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi ng babae. Good news, magkakababy na tayo. Totoong masayang-masaya siya ngayon. Napaawang ang labi nito pagkuway nakangiti na yumakap sa kanya. Napalunok siya sa sunod na ginawa nito dahil napaiyak ang babae. Shh! Huwag kang umiyak, Hailey. Baka pumangit ang anak natin. Tumawa siya at hinagod-hagod ang likod nito para aluin. Pati ito ay natawa rin. Dahil sa palaging masama ang pakiramdam ni Hailey, ay napuspond ang kasal ng dalawa. Palilipasin muna nila ng 2 buwan hanggang sa maging okay na ang pakiramdam ng babae. Bagay na hindi nagustuhan ni Elpidio ang balitang iyon. Nakarating na kasi sa mag-asawa ang balitang postponed ang kasal dahil sa pagdadalang tao ng babae. At wala pang eksaktong petsa kung kailan matutuloy ang kasal ng dalawa. May tauhan kasi itong nagmamanman sa bawat kilos ni Renzo na siyang tagapagbalita kay Elpidio. Ano? Buntis ang babaeng yun? Talak ni Margarita. Nanggagalaiti ito sa balitang nakarating sa mga ito. Talagang mahal na ni Renzo ang babaeng yun, Elpidio. Pinagpalit niya na tayong mga magulang niya kaysa sa babaeng yun. Nakalimutan niya na ba ang nangyari noon? Wika ni Margarita na dahil sa sama ng loob ay napaiyak na. Huwag kang mag-alala, Margarita. Kailangan ko ng second plan. Hindi na natin iintay na ikasal sila. Kundi ngayon pa lang ipapakidnap na natin ang babaeng yun at ililigpit katulad ng ginawa ko sa kapatid niya. Pagpapakalma ni Elpidio sa asawa. Sige, gusto kong makitang nahihirapan ng babaeng yan. Tsaka naman kumalma si Margarita. 1 linggo ang lumipas, ramdam pa rin ni Hailey ang morning sickness ng pagbubuntis. Gigising siya ng 10:00 at pipiliting kumain ayon sa utos ni Renzo bago ito pumasok. Ito ang naghahanda ng gusto niyang breakfast. Madalas din siyang tawagan kahit nasa trabaho. Sa araw na iyon, nasa isang probinsya si Renzo dahil sa bago nitong proyekto. Kahapon pa ito hindi umuwi pero tumatawag naman. Ang sabi ng lalaki, kailangan daw ang proyektong iyon para sa mga mamamayang walang sariling tirahan. Libreng pabahay kasi iyon ng lalaki na sinimulang proyekto ng unang gobernur para lamang may masabing nagawa pero hindi naman naituloy. Ngayon ay sariling pera mula sa bulsa ni Renzo ang gagastusin nito kahit na tinutulan iyon ng mga magulang. Matapos kumain, gumaan ang kanyang pakiramdam kaya naisipan niyang lumabas ng bahay at magpahangin sa labas pero hinarang siya ng 2 bodyguard ni Renzo at pinabalik sa loob ng bahay. Mabuti na lang din dahil sa mga sandaling yun, nag-aabang na ang isang sasakyan upang kidnapin si Hailey. Sir, may 2 security guard. Sumbong ng lalaki kay Elpidio na siyang nagbabantay sa labas ng bahay ni Renzo. Mga duwag, bariling niyo kung kinakailangan. Pasukin niyo yung bahay at tangayin ng babae. Huwag niyong gagalawin dahil ako ang bahala sa kanya. Mando ni Elpidio sa tauhan. Yes sir. Nang maibaba ang linya, bumaba ng sasakyan ng lalaki at bitbit ang baril. Kinasan nito iyon bago kumatok sa bakal na gate. Kinahapunan, balak sanang sorpresahin ni Renzo si Hailey, subalit sa gate pa lang, tumambad na sa kanya ang kakaibang katahimikan. Kinutuban siya nang makitang nakaupo ang security guard na walang malay.
Nilapitan niya upang mapamura nang mapag-alaman ng wala na pala itong buhay at may tama ng baril sa dibdib. Dali-dali niyang tinakbo ang loob ng bahay pero mas lalo siyang nagulantang dahil pati ang dalawang bantay kay Hailey ay patay na. "Hailey!" Sigaw niya na hinanap ito sa lahat ng sulok ng kanilang bahay. Binuksan niya ang dalawang silid pero maging ang maid nila wala na ring buhay. Lahat ng kasama ni Hailey ay patay na. Sino ang mga hayop na gumawa nun? "Hailey!" Para siyang masisiraan ng bait dahil hindi niya makita ang babae sa loob ng bahay. Maaaring tinanga ito. Dali-dali niyang tinignan ang footage ng hidden CCTV sa loob ng bahay at walang nakakaalam sino man sa kanyang mga kasamahan maging ang dalawang bodyguard niya. At kitang-kita ni Renzo ang isang lalaking may kagagawa ng lahat ng pagpatay at pagkidnap kay Hailey. Hindi ito pamilyar sa kanya. Maaaring may nag-utos rito para kidnapin si Hailey. Mabilis siyang tumawag sa mga pulis para paimbestigahan ang nangyari. Pinakita niya rin sa mga alagad ng batas ang kuha sa CCTV at nakilala ng mga ito ang lalaking kumidnap sa kanyang asawa dahil takas nga daw ito sa bilangguan at nagtatago sa probinsya. Nangako ang mga pulis na hahanapin si Hailey sa araw ding yun. Hindi siya mapalagay hanggat hindi niya nasisigurong ligtas ang babae. Sigurado siyang may personal na galit sa kanya ang kumidnap rito at nadamay lamang si Hailey. Maaaring isa iyon sa kanyang kalaban sa politiko. Hindi siya mapalagay na umalis. Hahanapin niya ang babae. Hindi niya pwedeng ipagkatiwala na lang basta ang kaligtasan ng asawa at anak niya. Nagpakalat na rin siya ng kanyang mga tauhan para hanapin ang babae at ipinasara lahat ng daraanan palabas ng San Fernando. Naglagay ng mga checkpoint ang mga pulis sa bukana ng San Fernando palabas ng Maynila at ang ilan kumilos upang hanapin si Hailey sa mga oras na yun. Samantala ang mag-asawang Elpidio at Margarita ay nagdidiwang dahil naibalita na sa kanya ni Kado ang nangyari. Hawak na nito si Hailey ngayon. Minandohan niya ito kanina na dalhin sa tagong lugar. Pwede rin naman sa kagubatan para walang saksi sa kanyang pagpatay rito. Hihintay na lamang niya ang tawag na muli ni Kado. "Sana naman maaasahan ang inutusan mong tauhan, Elpidio. Baka sumabit tayo sa mga pulis," sabi ni Margarita sa asawa. Naulinigan naman iyon ni Ivan na papasok na sana sa opisina ni Mr. Montilla. May mga report lang sana siyang ipapakita rito pero nakakuha sa kanyang atensyon ang sinabi ng ginang. Si Ivan ay nanunungkulan sa pamilyang Montilla at matagal na itong kanang kamay ni Renzo kaya nga kaibigan ng turing ng isa't isa. Inutusan siya ng lalaki kanina para ibigay ang report ng lalaki ukol sa bago nitong proyekto at may nais din siyang papirmahan sa lalaki. Ang pamilyang Montilla ay mayroong malaking negosyo sa San Fernando na siyang pinagkakaabalahan ng mag-asawa pero bilang anak na panganay ni Renzo at pumalit sa dating pwesto ng ama, palaging ipinapaalam ang bawat hakbang nito. "Huwag kang mag-alala, Margarita. Matinik si Kado at eksperto sa gawaing to. Sisiguraduhin kong hindi nasisikatan ng araw ang Hailey na yun at pagsisisihan niyang pinasok niya ang mundo ni Renzo." Tsaka nagtawanan ng mag-asawa. Nanigas si Ivan sa kinatatayuan, lalo at kilala niya si Hailey. Hindi siya makapaniwalang may masamang balak ang mga ito sa babae. Mabilis siyang tumalikod habang dinadayal ang number ni Renzo upang ibalitang nasa panganib ang asawa. Samantala, nagising naman si Hailey na parang idinuduyan sa bilis ng takbo ng sasakyan. Idinilat niya ang kanyang mga mata upang magimbal dahil nakatali ang kanyang mga paa at kamay habang nakabaluktot sa backseat. Marahan siyang kumilos upang kalasin ang tali sa kanyang kamay gamit ang ngipin. Kinakabahan man, kailangan niyang lakasan ang loob niya. Batid niyang sa pagkakataong iyon, hinahanap na siya ni Renzo. Ilang oras na kasi ang nakakalipas at wala itong pinalalagpas na sandali para siya ay tawagan. Mabuti na lang at abala ang kidnapper sa pagmamaneho kaya hindi siya napansin. Bago siya nito tangayin kanina, may sinabi ito sa kanya. Sumama raw siya ng maayos sa lalaking ito para hindi siya masaktan. Maaaring balak din siyang patayin ng kriminal na to katulad sa pagpatay na ginawa sa dalawang bodyguard ni Renzo at ng iba pa niyang kasama sa bahay. Lumukob ang takot sa puso niya dahil dito. Ang malaking katanungan ngayon sa kanyang isipan kung sino ang may pakana nito.
Ilang sandali pa, huminto ang sasakyan sa magubat na lugar. Kinabahan siya at huminto rin sa ginagawang pagkalas ng tali sa kanyang kamay, lalo at bumaba ang lalaki. Mabuti naman at gising ka na. Nasisiyahan itong sabi, pagbukas ng pinto sa backseat ng kotse. Anong kailangan mo sa akin? Malakas ang loob niyang tanong at masama itong tiningnan. Ngumisi ito kaya kita niya ang iilang nawawalang ngipin nito sa unahan. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Close ba tayo? Hala baba! Utos ng bungal na lalaki. Hindi siya natinag at nanatiling masamang nakatingin dito. Paano ko makakalakad nakatali ang mga paa ko? Reklamo ni Hailey. Napansin niya ring nasa tagiliran nito ang baril na ginamit sa pagpatay sa mga kasama niya sa bahay kanina. Inilibot niya ang paningin ni walang kabahayan kundi matataas na talahib. Mapuno rin at tiyak kahit magsisigaw siya, walang makakarinig sa kanya. Kung ganun, walang makakatulong sa kanya kundi sarili niya lamang. Kakalagan kita sa paa, pero oras na tumakas ka, hindi ako magdadalawang isip na barilin ka. Naiintindihan mo babae? Masungit nitong tanong na akala naman na ikinagwapo. Paano naman ako tatakas ni hindi ko alam ang lugar na to? Pero teka nga lang, sino ang nag-utos sa'yo para kidnapin ako? May kinalaman ba ito kay Renzo? Makulit niyang tanong sa lalaking kriminal. Naiinis ito sa kadaldalan niya kaya itinutok sa kanyang mukha ang baril nito. Pwede ba tumahimik ka? Wala kang malalaman mula sa akin. Gigil nitong Saad na nanlilisik ang mga mata. Wala akong atraso sa'yo. Kung may galit ka kay Renzo, bakit hindi siya ang patayin mo? Mahirap lang ako at walang pamilya. Itinakwil na ako ng mga magulang ko. Ni wala akong pera kapag pinatay mo ko. Wala kang makukuha sa akin kahit na 5 duling. Hindi nagpaawat si Hailey na tumalak sa lalaki habang kinakalas ang tali niya sa paa. Nalalong ikinainis nito pero nagtimpi sa matinding galit. Kung ganoon nagsisinungaling ang lalaki, hindi siya nito kayang patayin kaya tatakas siya sa kahit anong paraan. Nang madaanan nila ang isang malaking puno, tumingin ito sa kanya na tila may masamang binabalak. Nang akma siyang hahawakan, tinuhod niya ito kaya napaaringking ang lalaki sa sakit. Nang akma siyang tututukan ng baril, ay nanginginig ang kamay na pinulot ng malaking layang sanga at malakas na ipinalo sa ulo ng lalaki. Natumba ito at nawalan ng malay. Mukhang napuruhan niya ang lalaki. Hindi niya na inalam kung buhay pa ito at mabilis na tumakbo. Nawala siya sa kanyang sarili. Hindi niya nais manakit ng tao pero kailangan niyang isalba ang sarili dahil may buhay sa kanyang sinapupunan. Hindi niya iyon pwedeng pabayaan. Habang mabilis na pinatatakbo ni Renzo ang kotse, hindi niya alam kung saan nahanapin ang asawa at sobra na siyang nag-aalala para rito at sa kanilang anak na nasa tiyan nito. Hello? Matapos magsuot ng AirPods ay sinagot niya si Ivan na kanina pa tumatawag. Sana lang mas importante ang sasabihin nito kaysa sa nawawala niyang asawa. Bro, si Hailey. Delikado ang buhay ni Hailey. Bulalas nito sa kabilang linya kaya wala sa sariling siya'y nakapagpreno. Dahil dito, umugong ang nagngangalit na buzzer sa kanyang likuran sa mabilis niyang pagpreno na hindi man lang itinabi ang sasakyan pero hindi iyon pinansin ni Renzo. Anong sinasabi mo, Ivan? Linawin mo. Matapos ikwento ni Ivan ang narinig sa pinag-uusapan ng kanyang mga magulang kanina, ay agad niyang inilihis ang takbo ng sasakyan. Pupuntahan niya ang mga ito. Oras na totoo ang sinabi ni Ivan sa kanyang mga magulang, siya ang makakalaban ng dalawa. Mama? Dad? Umaalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Renzo habang papasok ng mansyon. Gabi na iyon at alam niyang nasa bahay na ang mga magulang. Galit na galit si Renzo na ipinagtaka pa ng mga katulong na sumalubong rito. Renzo, gabi na. May problema ka ba? Kunwari ay tanong ni Elpidio na sinalubong ang anak. Nasaan si Hailey? Galit na tanong ni Renzo. Nag-angat ng mukha si Elpidio. Hindi iyon isang bintang kundi sa tono ng anak. Tila ba nasisiguro ni Renzo na hawak niya ang babae samantalang hanggang ngayon hindi pa tumatawag si Kado. Wala pang impormasyon kung saan ito dinala ang babae. Katunayan ay nag-aabang siya. Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Renzo. Baka nakakalimutan mong ama mo pa rin ako. Mahinahong saad ni Elpidio. Nanlisik ang mga mata ni Renzo
na tumingin dito. Tama kayo, Dad. Ama ko kayo. Pero oras na malaman kong ikaw ang nagpadukot sa asawa ko at kapag may masamang nangyari sa anak ko, magkalimutan na tayo. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong kayo. Galit itong nilagpasan ni Renzo. Hahalughugin niya ang buong kabahayan at magbabaka sakali siya kung doon nga nito itinago si Hailey. Renzo, ano bang nangyayari sa'yo? Salubong ng kanyang ina pagkarinig sa malakas niyang boses. Ma'am, hinahanap ko si Hailey. Ilabas niyo siya. Madiing wika ni Renzo. Nanlaki ang mga mata ng ginang at napatingin sa gawin ng asawa na nasa kanyang likuran. Renzo, minahon ka. Wala dito si Hailey. Pinagbibintangan mo ba kami? Mas mahalaga pa ba sa'yo ang babaeng yun kaysa sa aming mga magulang mo? Anak, pinalaki ka namin. Binigay ang lahat ng pangangailangan mo. Ng luho mo ng kapangyarihan. Pagdadrama nito na may kasamang panunumbat. Natigilan si Renzo pagkakita sa inang lumuluha. Tila nanlamig siya sa katotohanang mas matimbang na si Hailey sa puso niya dahil na rin sa anak nilang nasa sinapupunan nito. Wala na siyang pakailam sa nakaraan, sa hidwaan ng pamilya. Nararamdaman niyang mahal niya na si Hailey at hindi niya kayang mawala ang babae. Kalilimutan niya ang lahat ng nangyari sa kanila noon. Iisa na lang ang mahalaga sa kanya ngayon. Yun ay ang maibalik ng ligtas sa kanya ang babae. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit mas piniling mamatay ni Melanie noon matapos mawala ang lalaking mahal dahil ganoon din ang nararamdaman niya ngayon. Kapag nawala si Hailey at ang kanyang anak, maaaring hindi niya rin naisin pang mabuhay. Ma'am, Dad, kung totoong mahal niyo ko at anak niyo kong ituring, hindi niyo hahayaang lamunin ang puotang puso ko, kundi mas pipiliin yung makita akong masaya kasama ang taong mahal ko. Kalimutan natin ang nakaraan, nakikiusap ako sa inyo. Ibalik niyo sa akin si Hailey dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Pag-aamin ni Renzo sa harap ng mga magulang sa tunay niyang nararamdaman. Natigilan ng mag-asawa habang nakatitig sa anak. Maya-maya ay yumakap ang kanyang ina. Anak, hindi ko gustong mawala ka pa. Tama na si Melanie na nawala sa amin. Kung talagang si Hailey ang magpapasaya sa'yo, wala kaming magagawa ng ama mo. Okay, tutulungan ka naming hanapin si Hailey. Wika ng ina niyang umiiyak na rin. Napabuntong hininga si Ilpidio na tila ba wala na ring magagawa. Nag-iisa nilang anak si Renzo at ito na lang ang natitira sa kanila. Masakit para sa kanilang magulang na pati si Renzo ay mawawala din. Kailangan na rin nilang magpatawad at lumimot bago maulit ang nangyari noon. Nilapitan nito si Renzo at niyakap bilang pagsuko. Samantala si Hailey ay may mag-asawang tumulong sa kanya para tuluyang makalayo sa masamang lalaking kidnappers. Nadaanan siya sa highway habang tumatakbo. Ang mag-asawang ito ay nakilala niya sa pangalang Ramon at Celia. Agad siyang pinasakay ng mag-asawa sa owner-type jeep na naglalaman ng mga gulay na ihahango bukas sa bayan. Inisip ni Hailey na pagkakataon niya na para makatakas kay Renzo. Alam niyang walang magandang maibubunga ang pagsasama nilang dalawa na walang namamagitang pagmamahalan. Miss na miss niya na rin ang mga magulang. Hindi na siya babalik kay Renzo. Pagpasensyahan mo na dito sa amin anak ha, at mahirap lang kami. Pansamantala ay dito ka magpalipas ng gabi. Bukas ihahatid ka namin kung saan ka nakatira. Inihatid siya sa isang silid ni Inay Celia at pinahiram din siya ng damit na pagbibihisan matapos nilang maghapunan. Binigyan din siya ng kumot. Sabi ni Inay Celia ay kwarto daw iyon ni Bianca, ang nag-iisang anak ng mga ito at nag-aaral ng kolehiyo sa Maynila. Dahil sa matinding pagod, nakatulog agad si Hailey. Naging panatag na rin siya dahil alam niyang ligtas siya sa pamilyang ito. Kinabukasan, maaga siyang nagising sa tilaok ng mga manok. Nasa isang malayong barangay pala siya sa San Fernando kung saan nakatira ang mag-asawa. Pagtatanim ng gulay ang kinabubuhay ng mga ito na siyang ipinangtutusto sa pag-aaral ni Bianca. Magandang araw, Ineng. Halika't mag-almusal para maisabay ka na naming mag-asawa sa pupuntahan mo. Nakangiti si Itay Ramon sa kanya. Nagkakape ang dalawa. May nakahaing nilagang saging sa ibabaw ng mesa. Salamat ho, Itay Ramon, Inay Celia. Wika niya at dumulog sa mesa. Ay, napakaswerte namin at nagawi ang isang artista rito sa aming tahanan. Natatawa si Itay Ramon. Ano ka ba naman, Ramon? Hindi artista itong si Hailey.
Saway naman ni Inay Celia habang nakangiti. Kagandang bata kasi. Parang may hawig kay Aya Midal noong kabataan niya. Natatawang sabi ni Ite Ramon. Si Inay Celia ay napatawa rin. Siya may ganun din, bagaman hindi niya kilala ang nabanggit nito. Palibhasa, hindi siya mahilig sa social media kaya wala siyang alam, pero natutuwa siya sa mag-asawa. Lalo niyang namiss ang mga magulang. Matapos kumain, nagpahatid lamang siya sa terminal ng bus at uuwi siya ngayon sa mga magulang. Salamat sa mag-asawang nagbigay sa kanya ng pamasahe. Balang araw, makakaganti din siya sa kabaitang ipinakita ng dalawa. At si Renzo, kalilimutan niya na. Hailey anak, totoo ba to? Hindi makapaniwala ang ina niya pagkakita sa kanya. 6 na oras bago niya narating ang tahanan ng kanyang tita Mayet na ipinagtanong niya dahil maliit pa siya nung huli siyang makapagbakasyon sa lugar na yun at tanda niyang kasama pa niya ang kanyang kuya Clarence. Mama, umiiyak siyang yumakap rito. Pakiramdam niya, taon na ang lumipas bago niya muling nakita ito. Hindi nito malaman kung saan siya hawakan ng muling niyapos. Sabihin mo sa akin anak, pinagbuhatan ka ba ng kamay ni Renzo? Kaya ka umalis at bumalik sa amin ng iyong ama? Tanong nito sa kanya. Naiiyak naman siyang umiling. Hindi po ma, miss ko lang kayo ni Papa. Nagbago na po yung isip ko ngayon. Kayo na po ni Papa ang aking pinipili. Wika ni Hailey. Mas makabubuti kung walang alam ang mga magulang niya sa tunay na nangyari sa kanya. Hindi niya makakalimutan ang nasaksihan sa bahay ni Renzo, ang pagpatay ng lalaking kumidnap sa kanya sa mga kasamahan niya sa bahay at pakiramdam niya na trauma siya roon kapag nanatili siya sa tabi ng lalaki para bang hindi siya ligtas. Nagpasalamat naman ang kanyang ina at masaya siyang inakay papasok sa loob ng bahay. May sariling bahay na pala ang kanyang mga magulang sa katabi lang din sa bahay ng tita Mayet niya. Bagaman maliit ay sakto naman sila. Yari sa kahoy at kawayan kaya presko. Tagos ang hangin hanggang sa loob ng bahay. Si Papa, nasaan po siya? Pag-uusisa niya dahil ang ina niya lang ang sumalubong sa kanya. Kapag ganitong oras anak, nasa laot siya't nangingisda. Yun ang ikinabubuhay namin. At ako naman ang nagtitinda sa palengke kapag nakahango na ng isda sa dagat ang iyong ama. Pagkukwento nitong masayang masaya dahil sa pagdating niya, ipinaghain kaagad siya ng pagkain. Ma, galit pa ba sa akin si Papa? Habang kumakain ay tanong niya. Anak, magulang mo kami. Kailanman hindi ka namin makakalimutan. Hangad namin ng ama mo ang kaligayahan mo sa piling ni Renzo. Ipinagdarasal ko pa nga na sana nga matanggap ka ng magulang ni Renzo. Dahil kami ng ama mo, nakahanda kaming tanggapin si Renzo kung siya talaga ang mahal mo. Ayaw na naming maulit pa ang masamang nangyari noon anak. Mahal na mahal ka namin. Naghabula ng luha sa mga mata ni Hailey dahil sa sinabi ng kanyang mama. Wala kasing totoo sa kanila ni Renzo. Ano man ang namagitan sa kanila ng lalaki ay isang bahagi iyon sa paghihiganti ni Renzo. At kaya mas pinili niyang lumayo dahil ayaw niyang magpatuloy pa ang lahat sa kanila. Natatakot siyang hindi niya na kayang mawala pa si Renzo sa buhay niya dahil mahal niya na ang lalaki. Kinagabihan pagdating ng ama, nagulat ito pagkakita sa kanya at syempre labis ding ikinatuwa ngayong magkakasama na sila. Maging ang kanyang tita Mayet ay nasorpresa. Na-meet niya na rin ang dalawang pinsang si Lete at Edward na maliliit pa noong sila ay magbakasyon. Maalwa ng buhay ng kanyang tita Mayet dahil seaman ng asawa nito. Malaki ang bahay, kumpleto sa gamit at may malaking grocery store sa bayan. Iyon ang pinagkakaabalahan ng tiyahin. Ito nga raw ang gumasto sa pagpapatayo ng bahay ng kanyang mga magulang dahil ayaw ni Papa na makitira. At habang hindi pa nakakapanganak ay pansamantalang pumapasok siya sa grocery store ng tiyahin. Tanggap din naman ng mga magulang ang kanyang pagdadalang tao. Bagkus ay natuwa pa ito lalo na nang mapag-alaman ng 4 pala ang laman ng kanyang sinapupunan na hindi naman niya inaasahan. Napakarami pala niyang dinadala sa loob ng kanyang tiyan kaya pala kakaiba ang laki nun. Pero iniisip na lang niyang blessing iyon na kailangan nilang ipagpasalamat. Samantala si Renzo ay patungo ngayon sa headquarters dahil nahuli na raw ang kumidnap sa asawa.
Ilang buwan na noon ang nakakalipas sa patuloy sa paghahanap kay Hailey ang kanyang mga tao. Pagdating sa bilangguan, mabilis na kinwelyohan ng lalaki't walang habas na pinagsususuntok kung hindi pa inawat ng mga pulis. Hayop ka! Sinong nag-utos sa'yo para pasukin at kitilin ang buhay ng mga tao ko? Wala kang kasing sama, pati asawa ko. Galit na galit si Renzo at nagpumiglas sa pagkakahawak ng dalawang pulis. Bro, kumalma ka. Sasabi tayo dyan kapag napatay nyo yan. Awat sa kanya ni Ivan na siyang kasama niya sa presinto. Nginisihan naman siya ng lalaki kahit na dumudugo ang uso nito sa ginawa niyang pagsuntok dito pagkakitang kinalma niya ang sarili. Nagawa pa niyang ayusin ang suot na polo. Gov, kami na po ang bahalang magpaamin sa kanya. Sa ngayon marami siyang kakaharaping kaso. Singit ng isang pulis. Napabuntong hininga naman si Renzo. Mas nag-focus na lang siya sa paghahanap kay Hailey. Mukhang hindi magsasalita ang lalaki. Baka magdilim lang ang paningin niya at kung ano pang magawa niya rito. Nagpasalamat siya sa mga pulis at sinabing balitaan siya kapag kumanta ito sa kung sinong nag-utos. Mas pinili niyang umalis na lang pagkatapos. Ivan? Yes bro. Magkalat ka ng flyers sa buong San Fernando. Maging sa kasulok-sulukan ng lugar natin ng larawan ni Hailey. Bibigyan natin ng 1 milyon ng makakapagsabi kung nasaan ang asawa ko. Utos ni Renzo. Kahit maubos pa ang lahat ng pera niya, makita niya lamang si Hailey ay wala siyang pakialam. Masusunod Renzo? Tugon naman ni Ivan. Tumuloy agad si Ivan sa office at tinrabaho ang utos ni Renzo. Hailey, nasaan ka na? Miss na kita. Malungkot na bulong ni Renzo kinagabihan habang kausap ang larawan ni Hailey sa kanyang cellphone. Nilunod niya ang sarili sa alak para lang makatulog. Hindi niya na matagalang wala ito sa tabi niya. Hindi niya na alam ang gagawin. Hirap na hirap ang kalooban niya sa labis na pag-aalala at pangungulila. Nais niya na itong mayakap, marinig ang boses. Mababaliw siya kung magpapatuloy pa ito. 1 buwan pa ang lumipas bago tinawagan ng mga pulis si Renzo at sinabing nagpatiwakal si Kado pero nag-iwan ito ng sulat sa kasamahang preso na ipinaaabot sa kanya. Agad nagtungo sa presinto si Renzo upang mabasa ang sulat para sa kanya at ang nilalaman ng sulat na iyon patungkol sa kanyang mga magulang na siyang nag-utos na kidnapin si Hailey at patayin kaso'y natakasan ito ng babae. Matapos basahin ang sulat na iyon, galit na galit si Renzo na sinugod na naman ang kanyang mga magulang. Sakto namang nasa opisina ang dalawa. Renzo, pwede ba iho kumalma ka? Nagtataka ang ina nang salubungin siya sa may pinto. Sakto pang may kausap ang mga ito sa loob. Si Elpidio ay nagulat din dahil okay na sila ni Renzo nang huli silang mag-usap at maghiwalay. Dad, Mom, sabihin niyo sa akin ang totoo. Kayo ba ang nagpakidnap kay Hailey? Kayo ba? Hindi maiwasan ni Renzo ang sumigaw. Nagkatinginan ng mag-asawa bago dali-daling pinalabas ni Elpidio ang iilang kamiting sa opisina na agad isinara ang pinto. Mabuti na lang at soundproof iyon at walang makakarinig sa labas. Sagutin niyo ko, Dad. Kayo ba? May kinalaman ba kayo kung bakit nawala si Hailey? Sagot! Pabagsak na inilapag ni Renzo ang sulat ni Kado sa ibabaw ng mesa nito. Wala siyang pakialam sa mga oras na yun kahit na tila nawala na ang kanyang respeto sa mga ito. Inawat naman siya ng ina pero para bang wala siyang narinig. Nagtatagi sa mga bagang na nakipagtagisan siya ng matapang na titig sa ama. Sana nga mali siya dahil kapag totoo yun, hindi niya alam kung paano tatanggapin. Nagbaba ng tingin ng kanyang ama hindi kalaunan. Renzo, I'm sorry. Oo, ako nga ang nagplanong ipakidnap si Hailey. Aaminin kong binala ko siyang patayin dahil hindi ko siya matatanggap sa pamilya natin. Pero sana maunawaan mo ang nararamdaman ko bilang magulang ni Melanie. Pinutol ng malakas na sigaw ni Renzo ang paliwanag ng kanyang ama at galit na pinagsusuntok ang pader dahil hindi nito kayang saktan ang sariling ama. Nag-iiyak naman si Margarita na niyakap ang anak upang awatin dahil duguan na ang kamay nito. Renzo, anak, tama na. Patawarin mo kami ng daddy mo. Hindi namin alam na mangyayari ito. Please, tama na anak. Palahaw ni Margarita habang yakap ang nanginginig sa galit na anak pero mabilis itong itinulak ni Renzo
at parehong pinukol ng masamang tingin. Mataas ang respeto ko sa inyo pero patawarin niyo ko. Dahil hanggat hindi na ibabalik ng ligtas sa akin ang mag-ina ko, mananatiling galit ako sa inyo. Tsaka mabilis na tumalikod ang binata at pabagsak na isinara ang pinto ng office. Naiwang tulala si Elpidio habang ang asawang si Margarita patuloy na humahagulgol. Elpidio, gumawa ka ng paraan. Ayokong pati ang nag-iisa nating anak ay mawala pa sa atin. Please, gumawa ka ng paraan. Nilapitan nito ang asawa tsaka inalog-alog. Kalaunan ay kumilos si Elpidio. Kinuha nito ang cellphone at may tinawagan. May kilala siyang detective kahit magkano'y magbabayad siya para lang makita si Hailey. Gagawin niya yon para mapatawad lamang sila ni Renzo. Ate Hailey! Humihingal si Letty habang patakbong palapit sa kanya. Hapon iyon at nasa gilid siya ng dagat. Malapit lamang iyon sa kanila kaya minsan kapag galing niya sa trabaho, dito niya ginugugol ang oras sa magandang tanawin. Napakapayapa kasi ng karagatan. Nakaupo lamang siya sa isang kubo, hindi kalayuan sa dalampasigan. Ipinatayo ng papa niya ang kubong iyon para may pahingahan ng mga mangingisda pagkatapos pumalaot. Silungan din iyon kapag may nagbibilad ng isda sa gilid ng dagat. 6 na buwan na noon ang kanyang tiyan at ilang buwan na lang, manganganak na siya. Naroon ang takot at pangamba kung kakayanin niyang ilabas ng normal ang kanyang mga anak dahil alam niyang hindi nila kakayanin ang pambayad sa ospital para sa kanyang operasyon. Nagkakahalaga daw ng 200,000 piso kapag nasesaryan siya, lalo at 4 na sanggol ang kanyang ipapanganak. Saan kamay niya kukunin ang halagang yun? Pwede siyang bumalik kay Renzo pero may bahagi ng utak niya ang tumututol. Hindi pwede. Ayaw niyang maging kasangkapan ng kanyang mga anak para paghigantihan ng lalaki. Ate Hailey, tuluyan nang nakalapit ang kanyang pinsan at bahagyang humihingal. Pinagod mo naman ako ate. Paninisi nito na agad umupo sa buhanginan. Bakit ka ba kasi tumatakbo? Kasi ate may taong naghahanap sa'yo. Hawak nito ang dibdib at naghahabol pa rin ng hininga dahil sa pagod. Sa akin? Bigla siyang kinabahan. Hindi kaya tauhan iyon ni Renzo? Oo ate, Ivan ang pangalan. Sa huling tinura nito ay napangiti si Letty. Ang gwapo niya ate. At kinikilig na humagikgik. Napatayo siya sa kanyang kinauupuan pagkarinig ng pangalang iyon. Kilala niya si Ivan, kaibigan ito ni Renzo. Kung ganun, alam na ng lalaki kung nasaan siya. Letty, itago mo ko. Sabihin mong walang Hailey rito. Pagkukumahog niya. Huli na ang lahat ate. Alam niya na kaya nga pinasusundo ka ni tita eh. Sa muli, kinikilig na naman ito. Tinignan niya ito ng masama. Teka nga muna, bakit ka ba kinikilig? Namaywang siya sa harapan nito. Ate, ngayon lang ako nakakita ng gwapo na taga Maynila. Sabi pa ng pinsan. Hindi taga Maynila si Ivan. Sa probinsya ng San Fernando siya nakatira. Malayong malayo rito sa atin. Basta ate, crush ko siya. Halika na kasi, dalian mo na. At pahila na siya nitong itinangay matapos tumayo at pinagpag ang pangupo. Napasunod naman siya sa pinsan at walang nagawa. Pagdating sa bahay, kausap ng kanyang magulang si Ivan. Napatayo pa ito sa kinauupuan pagkakita sa kanya. Naglandas ang mga mata nito mula sa kanyang muka pababa sa malaki niyang tiyan. Inutusan ka ba ni Renzo kaya ka nandito? Tanong niya nang mapagsolo sila ni Ivan. Hinayaan sila ng kanyang magulang na makapag-usap ng tanging sila lang kaya dinala niya sa labas ng bahay ang lalaki. Tinignan muna siya nito. Marami siyang ipinakalat na tao para hanapin ka, Hailey. Simula nang mawala ka at kidnapin. Sa loob ng 5 buwan, hindi siya nawala ng pag-asang makita kang buhay. At may nakapagsabi sa akin na nandito ka. Pero hindi ako naniwala hanggat hindi ka nakikita. Salamat at buhay ka. Tiyak matutuwa si Renzo. Masaya nitong sabi. Napailing-iling siya. Please, Ivan, wag mong sasabihin kung nasan ako, parang awa mo na. Naiiyak niyang wika. Nangunot naman ang noo ni Ivan. Pero Hailey, hindi mo alam kung gaano siya nag-alala sa'yo. Wala kang alam tungkol sa aming dalawa. Pero Ivan, masamang tao si Renzo. Ipinakidnap niya ako. Nirape at lahat ng ipinapakita niya sa mga taong kabutihan sa akin, walang katotohanan. Kaya please lang, ayoko na siyang makita.
Gusto ko ng tahimik na buhay. Umiiyak na pagsasalaysay ni Hailey. Namilog naman ang mata ni Ivan at hindi makapaniwala. Nang makabalik si Ivan sa San Fernando, nanatili ang katapatan nito kay Renzo. Sinabi niya ang lahat ng mga bagay na ipinagtapat ni Hailey sa kanya nang magkita sila kung nasaan ang babae. Nauunawaan naman ni Renzo na kinamumuhian siya ni Hailey at masaya siyang nabalita ang buhay ang kanyang asawa at ngayon malapit ng manganak. Yun lang naman ang mahalaga sa kanya. Pinagsisisihan niya rin ang mga kalupitang nagawa niya noon kay Hailey. Hindi niya akalaing darating ang araw na mamahalin niya ng ganito si Hailey. Kung maibabalik niya lang ang lahat, hindi niya gugustuhin kamuhian siya ng labis ng dalaga. Napabuntong hininga si Renzo. San ko siya makikita, Ivan? Tanong niya sa lalaki. Bro, hindi sa nangingialam ako pero ayokong pati si Hailey ay magalit sa akin. Hindi ko siya bibiglain, Ivan. Hindi alam ni Hailey kung gaano ko siya kamahal. Oo, nagawa ko sa kanya ang mga bagay na iyon noon dahil sa matinding galit. Pero ngayon, gusto ko nang pagsisihan ng lahat. Please, Ivan, hindi ko kayang wala si Hailey sa buhay ko. May mga plano ako, magtiwala ka. Pakiusap ni Renzo. Kahit papaano, may tiwala naman si Ivan kay Renzo kaya agad nang sinabi ng binata ang address ni Hailey sa Bicol. Sa araw ding iyon, pinatigil na ni Renzo ang paghahanap ng mga pulis kay Hailey maging sa kanyang mga tauhan. Inihabilin niya rin muna kay Ivan ang mga dapat niyang gawin dahil titignan niya ang kalagayan ng asawa sa probinsya pero hindi na muna siya magpapakita sa babae. Miss na miss niya lang talaga ito at gusto niyang masigurong nasa maayos ang kalagayan ng kanyang mag-ina. Solo siyang umalis dahil hindi naman niya kailangan ng mga bodyguard, kaya niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Uy, si Gov! Pasakay pa lang siya ng bus nang may pumansin sa kanya. Dali-dali siyang nilapitan at nakipagkamay. Nang marinig ang matunog niyang pangalan, nilapitan siya ng ilan. Nagtataka pa nga ang mga ito kung bakit solo siyang magbabiyahe. Sanay siyang kahit saan magpunta, pinapansin ng marami kahit hindi naman niya kilala ang mga ito. Nakipagkamay siya at nakipag-usap saglit sa isang grupo ng mga kababaihan bago tuluyang sumakay sa loob ng bus. Pumwesto siya sa gitnang bahagi tsaka isinuot na muli ang dark shade at ang kanyang cap. Wala pang isang oras, umalis na ang kanyang sinasakyang bus. Sa pinareserve niyang hotel tumuloy si Renzo pagdating ng kanyang destinasyon. Samantalang si Hailey, abala sa pag-aayos ng mga gagamitin sa kanyang panganganak, inihahanda niya na iyon para ano't anuman, bubuhatin na lamang. Mabuti at nakumpleto niya na ang lahat ng mga kakailanganin ng 4 niyang baby. May kaunti din siyang halagang naitabi nang magtrabaho siya sa grocery store ng kanyang tita Mayet. Pinasasweldo kasi siya nito kada buwan. Maya-maya ay lumapit ang kanyang inang nakangiti. Humingi ng kaunting tulong ang ama mo kay Kapitana. Mabuti at nagbigay ng 5,000. Ang sabi naman ng tita Mayet mo, siya na ang bahala sa lahat ng mga gagastusin sa hospital para sa panganganak mo. Pahayag nito at umupo sa kanyang tabi. Nahihiya na siya sa tiyahin pero babawi siya rito balang araw. Mabuti na nga lang at mabait ito at talagang pamilya silang ituring. Anak, ayoko sanang sabihin to pero baka pwede mong ipaalam kay Renzo ang tungkol sa panganganak mo. May kaunti naman kaming naitatabi ng iyong ama pero alam naman natin na kulang yun. Muling sabi ng kanyang mama. Napatingin siya sa ina. Ganon din naman ang sinabi ni Ivan sa kanya na baka nagkakamali lang siya sa iniisip laban kay Renzo dahil sobra itong nag-aalala sa kanya. Sinabi din ni Ivan na tinalikuran na rin ni Renzo ang mga magulang matapos mapag-alamanan na ang ama pala nito ang nagpakidnap sa kanya. Kung totoo man yun, wala pa rin siyang balak makipagkita kay Renzo. Kakayanin niyang buhayin ng 4 na anak sa abot ng kanyang makakaya. Ma, kapag nalaman niya kung nasan ako, isasama niya ako sa San Fernando. Gusto niyo bang magkahiwa-hiwalay na naman tayo? Anak, tanggap na namin ang lahat. Para ano pa kung hindi ka babalik sa kanya? Oo nga't malayo ka pero may komunikasyon na tayo ngayon. Hindi ka tulad noong una. Masaya na kami ng iyong ama para sa ikaliligaya mo, anak.
Buong akala kasi talaga ng kanyang ina ay nagmamahalan sila ni Renzo, pero walang alam ang dalawa na sadya niyang tinakasan ng lalaki dahil sa isiping magiging miserable ang kanyang buhay. Sige ma, pero hindi pa ngayon. Abala kasi si Renzo sa mga proyekto niya. Hindi ko pa alam kung paano siya makakausap. Mabuti naman kung ganon. Pagkuway nakangiti na itong tumayo sa kinauupuan at nagpaalam na iwan muna siya saglit. Sinundan niya ito ng tingin. Paano yan? May problema na naman siya. Dahil lang totoo, wala siyang balak na sabihin kay Renzo ang tungkol dito. Bahala na, magdadahilan na lang siya. Lingid sa dalaga sa mga sandaling iyon, kararating lamang ni Renzo at patungo na ito sa kanilang tinitirhan. Kuya, dyan po ba nakatira si Hailey kasama ang magulang niya? Tanong ni Renzo sa lalaking may edad na dumaan malapit sa kanyang kinatatayuan. Kanina pa siya nakatayo sa isang bahay na halos 15 dipa mula sa kanya. Ayaw naman niyang lumapit masyado at baka mapansin siya ng dalaga. Tinignan muna siya nito bago ngitian. Oo yan nga, teka, kaano-ano mo ba ang pamilya ni Antonio? Tukoy nito sa ama ni Hailey. Napakamot siya sa batok nang walang maisip na sagot. Tumawa naman ang may edad na lalaki. Tila nahulaan ang nasa isip niya. Tumuloy ka muna sa amin. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan mo. Sabi nito at nagpatiuna sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip si Renzo na sumunod nang biglang may kung anong bago sa kanyang isipan. Nagpakilala agad siya nang patuloyin nito sa loob ng bahay. Binigyan pa siya ng makakain at inumin pero tinanggihan niya. Bagkus ay nakiusap na pansamantalang patuloyin at nagkunwaring walang mapupuntahan. Mabait naman ang lalaki nagpakilala sa kanyang Berting. Nag-iisa na lang ito sa buhay dahil nagsipag-asawa na raw ang 3 anak at ang asawa naman ng lalaki pumanaw na. Nagbigay na lang siya ng tulong financial sa lalaki na ikinatuwa nito ng labis. Kinahaponan, tila magnanakaw siyang nakasilip sa bakuran ni Hailey. Sinong mag-aakala na ang isang katulad niyang tinitingala ng ilan mababaliw lamang ng ganito sa isang babae? Mama, pupunta lang ako sa gilid ng dagat ha. Narinig niyang sigaw ng babae. Pagkakita kay Hailey ay tila lumukso ang dugo niya. Hindi niya maawat ang sariling ito ay lapitan. Renzo, nakakatatlong hakbang pa lang siya upang lapitan si Hailey nang tawagin siya ni Kuyang Berting. Nasa loob ito ng bahay. Napalingon naman siya sa gawin ng lalaki. Akala ko lumabas ka na. Kung gusto mong mamasyal, sige lang. Pagtataboy nito sa kanya. Napangiti siya at kumaway sabay takbo. Hinabol niya si Hailey. Kaso'y nakita niyang may kasama itong dalaga. Kaya siya ay dumistansya. Wala pa siyang balak lumapit sa babae. Kundi masaya siyang tanawin ito mula sa malayo. Kada hapon, nakikita niya itong pumupunta sa gilid ng dalampasigan. Doon ay malaya niya itong pinagmamasdan. Sa umaga naman ay nasa labas ito ng bahay. Kung hindi nagdidilig ng mga halaman, nagwawalis naman ng bakuran. Habang siya ay nakatanaw lang sa babae. Araw-araw, lalo siyang nasasabik. Anong gagawin niya para makalapit sa babae? Hindi naman siya marunong manligaw. Ni wala pa siyang niligawang babae kahit kailan. Isang gabi, nagtanong siya kay Kuyang Berting kung paano nga bang manligaw. Pero tinawanan lamang siya nito nang sabihing si Hailey ang nais niyang suyuin. Wala naman kasi itong alam na siya na ang ama ng ipinagbubuntis nito. Ang payo ng lalaki ay ang magulang ni Hailey muna ang kanyang ligawan para madali niyang makuha ang puso ng dalaga. Kaya naman, yun ang ginawa niya. Renzo? Gulat si Antonio nang makita si Renzo na nasa kanyang harapan ngayon. Ginusot-gusot pa ang mga mata. Baka kasi namamalik mata lamang. Pagkagaling managat ay inaya siya ng kapitbahay na si Berting pero nagulat siyang makita si Renzo sa bahay nito. Ako nga po. Nag-bless si Renzo sa ama ni Hailey matapos itong anyayahan ni Kuya Berting na umupo. Renzo, pasensya ka na ha. Alam mo kinausap na namin si Hailey na bumalik sa'yo. Ang sa amin lang, kung talagang kayong dalawang nagmamahalan ay okay lang. Gusto na rin namin kalimutan ng nakaraan. Pero si Hailey itong nag-aatubiling bumalik sa'yo. May naging problema ba kayo? Tanong ni Antonio kay Renzo. Napaisip naman si Renzo sa tinura ng matanda. Tila ba wala itong alam sa nangyari sa kanila ni Hailey.
Kung ganun, hindi sinabi ng asawa ang buong katotohanan sa mga magulang. Pinagtakpan ba siya ng babae? Si Kuya Berting naman, mataman lang na nakikinig. May kaunti lang kaming tampuhan. I mean, si Hailey. Nagtatampo siya sa akin, kaya siguro umuwi dito. Pero mahal na mahal ko po ang anak ninyo. Katunayan ay nandito po ako para ligawan ulit siya nang bumalik sa akin. Kaso hindi ko alam kung paano. Saad naman ni Renzo. Napangiti si Antonio. Ang marinig mismo mula kay Renzo na mahal nito ang kanyang anak ay parang tinik na nabunot mula sa kanyang dibdib. Nangangahulugan lang nito na isinara na ang bawat pamilya nila ang nakaraan. Pagpasensyahan mo na ang anak ko, Renzo. Palagay ko dahil yun sa pagdadalang tao. Mainit ang ulo ng isang buntis at walang pasensya. Pero maniwala ka, napakabait ng anak ko. Malalagpasan niyo yan. Basta iparamdam mo lang sa anak ko na mahal mo siya. Ako na ang magsasabi sa iyo niyan. Tumango-tango naman si Renzo. Pero medyo malalim ang pinag-ugatan ng tampong iyon ni Hailey na siya lang ang nakakaalam. Matapos magkamay ng dalawa na tuluyan ng nagkapatawaran ay naging maayos na ang pag-uusap ng tatlo. Ngayon ay malakas na ang loob ni Renzo na haharap kay Hailey. So sorpresahin niya na lang ang asawa. Dumating ang panganganak ni Hailey at ang mga doktor na mismo ang nagsabi na cesarean si Hailey dahil habang nagli-labor ang babae, halos maubusan na ito ng dugo sa dami ng lumalabas kay Hailey. Nasa hospital din noon si Renzo at nag-aabang mailabas ang kanyang quadruplets. Hindi pa sila nakakapag-usap ni Hailey dahil gusto muna niyang palipasin ang panganganak ng babae dahil ayaw niyang marami itong isipin. Kasama niya rin ang mga magulang ng asawa na madalas niyang nakakausap. Naroon din ang tiyahin nito at dalawang pinsan ng asawa na excited makita ang kanilang baby. Renzo anak, lahat sila ay nagulat nang mapalingon sa pinagmulan ng boses ng kanyang ina. Kasunod nito ang kanyang ama. Nakita niya rin kaagad ang pag-aalalang bumalatay sa muka ng mga magulang ni Hailey. Anong ginagawa niyo dito? Malamig niyang tanong sa dalawa. Antonio, Erlinda, nagpunta kami rito para makipag-ayos. Huwag niyo naman sanang ipagkait sa amin na makita ang aming apo. Umiiyak ang kanyang ina na lumapit sa dalawang matanda. Renzo anak, patawarin mo na kami ng mom mo. Nagsisisi na kami sa aming ginawa. Pangako hindi na mauulit pa ang pagkakamali namin. Malungkot na saad ng kanyang ama. Napabuntong hininga muna siya. Kapayapaan ang nais niya para sa dalawang pamilya at total naman ay ligtas na ang kanyang mag-ina kaya pinatawad na rin niya ang mga ito. Magulang pa rin naman niya ito't hindi na mababago yun. Maging ang magulang ni Hailey at ang kanyang mga magulang nagkapatawaran na rin. Nasa private room na si Hailey nang magising after 24 hours. Ang ingay ng kanyang paligid. Naroon kasi ang kanyang magulang at tita Mayet maging ang mga pinsan. Bukod doon, naroon din si Renzo. Tama, si Renzo nga at nakaupo ito sa gilid ng kanyang kama at nakatunghay sa kanya. Nasa panaginip siya, isang magandang panaginip or baka hallucination. Muli niyang ipinikit ang mga mata pero sa kanyang panaginip, naroon pa rin si Renzo pagdilat at nakatitig sa kanya. Animo totoo ang lahat dahil dama niya ang init ng palad nito sa kanyang pisngi. Hailey, I love you. Patawarin mo sana ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Pinagsisisihan ko yun. Walang sinayang na pagkakataon si Renzo na sinabi agad ang nararamdaman para sa babae pagkagising na pagkagising. Matagal niya nang inasam na makuha ang kapatawaran ng babae para makapamuhay sila ng normal kasama ang kanilang 4 na anak. Dinig na dinig ni Hailey ang boses ni Renzo sa kanyang panaginip. Napakurap-kurap siya, hindi nakakibo, hindi makapagsalita, basta nakatitig lamang siya kay Renzo. Maya-maya, pumasok ang 4 na nurse, karga ang 4 na sanggol, kaya nabaling doon ang kanyang pansin. Sa sobrang kaligayahan ay napaiyak siya nang makita ang kanilang anak ni Renzo. Pinag-agawang kargahin ng mga naroon ang kanilang baby at ang isa itinabi sa kanya. Nang maramdaman ng pagsipa nito at pag-iyak, tsaka niya lang napagtanto na hindi siya nananaginip kung hindi totoo ang lahat ng yun. Dahil dito, napatitig siya kay Renzo. Napagtanto niya kung gaano ito na-miss ng sobra.
Kalaunan ay naghabulan na ang mga luha niya nang maramdamang niyakap siya ng lalaki at hinagkan sa labi. Sinabi ng kanyang magulang na halos 3 buwang hinintay ni Renzo ang pagkakataong makahingi ng tawad sa kanya. Maging ang mga magulang nito at ang kanyang mga magulang ay nagkapatawaran na rin. Katunayan nang makalabas siya ng hospital, nadatnan nila sa bahay ang mga magulang ni Renzo. Inaantay ng mag-asawang makalabas siya at makahingi ng tawad sa kanya. Alang-alang sa kanilang mga anak ni Renzo, madali niyang napatawad ang mga ito. Sapat na sa kanyang makitang nagsisisi ang dalawa sa mga kasalanan. Para sa kanyang magulang, hindi madaling kalimutan ang nakaraan. Subalit kung iisipin, pareho lamang silang nawalan. Siguro kung magkasama na ngayon sa langit ang dalawang magkasintahan, tiyak na masaya ang dalawa dahil nagkapatawaran na ang lahat. Mula nang makalabas siya ng hospital hanggang sa ika-3 araw, nanatili ang mga magulang ni Renzo sa kanila. Sa loob ng 3 araw na yun, nakita niyang maayos nang nag-uusap ang kanilang mga magulang. Nang araw na iyon ay pabalik na ang mag-asawa sa San Fernando, habang sila ni Renzo ay mananatili sa probinsya hanggang sa kaya niya nang magbiyahe. At dahil naibalik na sa kanila ang kinamkam na lupain ng mga Montilla, ay kasama niyang babalik sa kinalakhang lugar ang mga magulang at doon na muli sila mamamalagi. Doon na rin nila balak ni Renzo pabinyagan ng 4 nilang supling bago idaos ang kanilang kasal. "Mamimiss ko ang aking mga apo," sabi ni Margarita at panay halik kay Rica. Isa sa kanyang quadruplets, kaya napapahagik-gik ang kanyang anak na akala mo hinaharot ng lola. Paalis na ang mga ito at may nag-aantay ng tricycle na maghahatid patungo sa bus station. Ang asawa nito ay kausap ni mama at papa. Pagkatapos panggigilan si Aika, nilapitan nito ang isa sa kanyang quadruplets na si She, ang kanyang bunso. Ito ang huling nailabas kaya bunso kung tawagin at ito din ang pinakaiyakin. Hindi pa man hinahalikan ng lola, umiiyak na at gustong kumapit at sumama. Nagkatinginan tuloy sila Renzo at nagpalitan ng ngiti habang kinakausap ng lola ang kanyang bunso na tila ba nagkakaunawaan ng dalawa. Habang ang dalawang anak niyang si Hill at Bray ay kapwa tulog sa loob ng bahay. Halos magdamag kasing gising ang mga ito kagabi. Tuloy ay napuyat ang mga lola. Ito kasi ang nag-aasikaso sa quadruplets habang nasa kanila at siya hinahayaan na munang magpahinga. "Renzo, Hailey, aalis na kami. Maghihintay kami sa pagbabalik nyo." At tuluyan ang nagpaalam ang dalawa na hinabol nila ng kaway. Simula nang makapanganak siya, hindi na nangisda ang kanyang ama dahil hindi na ito pinayagan ni Renzo. Palibhasa, mayaman ang pamilya, kaya sagot lahat ng lalaki ang pangangailangan nilang lahat. "Renzo, salamat." Sulyap niya sa asawa. Pabalik na sila sa loob ng bahay nun. Ang ina niya at ama naiwan sa labas upang paarawan sina Aika at She. "Ako nga dapat ang mag-thank you, Hailey." Kinuha nito ang kanyang palad at hinalikan. "Hindi ko akalain na ganito mo ako kabilis patawarin. Ngayon napatunayan ko ng ang gwapo ko talaga at wala ka nang makikitang katulad ko." Mayabang nitong dagdag na sinundan ng tawa. "Wow ha?" React niya sa mahanging lalaki, pero napapatingin siya rito at sinasabi ng kanyang isipan na totoo naman talaga yun. "Bakit, hindi ba?" "Oo na, pero maganda rin naman ako ah. Kaya nga sinundan mo ko rito sa Bicol dahil wala ka na ring makitang katulad ko." Pagmamalaki niya din, tumawa ito at gigil siyang niyakap. "Kaya mahal na mahal kita, Hailey. I love you so much." Tsaka pinugpog siya ng halik sa leeg. Nakiliti naman siya kaya hindi mapigilang mapahagik-gik. "Renzo, baka makita tayo ni na mama. Kapapanganak ko pa lang, umayos ka nga. Baka mamaya bago ako bumalik sa San Fernando, buntis na naman ako." Salag niya sa muka ng lalaking panay halik sa kanya. "Eh di okay, may 8 agad tayong anak." "Che, ayoko." Tsaka nagtawanan ng dalawa na nahintulang nang may pumalahaw na iyak sa loob ng silid. Sila ay nagkatinginan. "O hayan, padidiin mo yung mga anak mo. Masipag kang gumawa, diba? Akala mo puro sarap." Tsaka ito itinaboy patungong silid. "Yes boss, masusunod." Kadali-daling tinungo ni Renzo ang kwarto. Nag-iwan pa ito ng matamis na ngiti.
Daddy is coming, wika pa ni Renzo. Naiwan siyang nakangiti na sinusundan ng tingin si Renzo. Ang gaan ng kanyang pakiramdam sa isiping okay na ang kanyang mga magulang at ang kanyang soon-to-be biyanan. Wala na siyang iisipin pang iba dahil okay na ang lahat sa kanila. Ginanap agad ang ingranding kasal ni na Governor Renzo Montilla at Hailey Ricaño pagbalik ng dalawa sa San Fernando kasama ang kanilang 4 na supling maging ang mga magulang ni Hailey. Ang kanilang kasal, dinaluhan ng marami na naging saksi sa kanilang pagmamahalan. Naging normal na muli ang pamumuhay ng kanyang mga magulang dahil sa naibalik na ang lupain nila mula sa mga Montilla. Nakapaghanap buhay na muli ang kanyang ama at ina at napakinabangan ng mga tanim ng mga prutas at kung ano-ano pa. Ang pagkakaayos ng dalawang pamilya ay lalong nagpabango sa pangalan ni Renzo, lalo na ang nakakaalam sa sigalot ng dalawang pamilya. Kaya hindi nakakapagtakang si Renzo na muli ang naluklok bilang gobernador sa sumunod na botohan dahil na rin sa maganda nitong pamamalakad. Itinanghal na pinakabatang governor ang lalaki na siyang may pinakamaraming naging proyekto sa lungsod ng San Fernando. Kaya naman, mahal na mahal ito ng mga tao sa pagiging bukas palad sa may hirap. Sa bawat panalo ni Renzo, naroon si Hailey upang suportahan ito, maging ang kanilang mga anak na sa pagkakataong ito ay malalaki na. Hindi na halos nila napansin ni Renzo na 3 taon na pala ang 4 nilang anak. Palagi kasing abala ang kanyang asawa, pero sa kabila naman ito, sinisiguro ng lalaki na makabawi sa kanila kapag wala itong trabaho. Katulad na lang ng araw na iyon, pumasyal sila sa bahay ng mga biyanan kaya tuwang-tuwa ang 4 nilang anak. O mga bata, gumawa si mamita ng merienda ha. Dahil bihira kayong magpunta dito sa mansyon, lahat kayo ginawan ko ng favorite nyong merienda. Wika ng kanyang biyanang babae. Nasa labas sila noon at ang mga bata, hinayaan nilang maglaro sa playground na pinasadya ng daddy ni Renzo para may paglibangan ng mga ito sa tuwing papasyal sila ron. Nakaalalay naman ng 2 yaya ng 4. Naroon kasing mag-slide si Ike at Hill. Minsan naman, nag-aagawan ng 4 sa swing. Kapag nagsawa ay naghahabulan. Nahinto lamang ang mga ito nang lumabas ang abuelang may dalang merienda. Dinumog ito ng 4 at pumesto agad sa tigi-isang silya na nakapalibot sa mesa. Sinundan din agad ang 4 ni na yaya. Nakakatuwa silang pagmasdan, parang mga bubuyog sa dami. Natatawang saad ni Renzo sa kanyang tabi na umakbay pa sa kanya habang pinagmamasdan ang kanilang mga anak. Tahimik lang silang nakaupo sa di kalayuan sa mga ito at nagpapahangin. Kapag walang trabaho si Renzo ay ito ang kanyang pahinga, ang makasama sila ng buong pamilya. Halos buong buwan din itong naging abala bago nagbotohan na muli. Mabuti na lang at maganda ang plataporma ng lalaki na kahit nagmudmud ng pera sa kabilang partido, pinaboran pa rin si Renzo. Hindi kasi nito ugaling magpabango sa oras ng halalan, kundi ipinapakita ng lalaki ang kababaang loob kapag nakaupo na ito sa pwesto. Yun ang tunay na may magandang hangarin sa bayan, hindi lamang pakitang tao tulad ng ilan, at napakaswerte niya sa lalaking minahal dahil na kay Renzo na ang lahat, may mabuting puso. Nginitian niya ang asawa sa sinabi nito. Hindi ka siguro makapaniwala na ganito agad karami ang anak natin. Yes, akala ko talaga isa lang, pero sulit naman dahil sa ganda ng lahi ng mga Montilla. Cute na gwapo pa. Tuloy parang gusto ko na silang dagdagan. Balang araw, isa sa kanila ang susunod sa yapak ko. Pagmamayabang ni Renzo. Ikaw talaga ang hangin mo. Pinagkukukurot niya ito sa tagiliran habang sinasalag naman ito ang kamay niya. Bakit? Totoo naman ah. At pansin ko yun. Ang daming sumisigaw ng mga girls at nagsasabing, grabe ang gwapo ni Gov. Sabay ngisi nito na tinignan ng kanyang magiging reaksyon kung magsiselos ba siya or hindi sa pagbanggit nito ng mga girls. Pero wala siyang naramdamang selos dahil sa tagal nila ni Renzo, hindi niya nakitaan ng lalaking nabaling ang atensyon nito sa iba. Kapag magkasama silang dalawa kahit napakaraming magaganda sa kanilang paligid, tanging siya lang ang tipong nakikita ni Renzo. Umismid siya sa narinig. Oo na Mr. Montilla, ikaw na ang pinakagwapong nakilala ko sa San Fernando. Natatawa na lang siya. Totoo?
Sabay kabig nito sa kanya at pinagdikit ang noo nilang dalawa. Napalingon agad siya sa mga taong nasa kanilang paligid nang tukain siya bigla ng asawa. Abala naman ang kanilang mga anak sa pagkain. Ang dalawang yaya ng mga bata ay abalang inaasikaso din ng apat at ganun din ng biyanan. Hinawi ni Renzo ang pisngi niya upang tumingin siya ulit rito. Renzo, baka may makakita sa ating naghahalikan. Pabulong na wika niya rito. So what? Mag-asawa naman tayo. Pilyo na muli siyang hinalikan nito at the same time ay mas madiin. Oh, nasa magandang eksena yata tayo. Gov, pasensya na pero pinatatawag ka sa opisina. May nasunugan kasi sa kabilang barangay, pasensya na. Si Ivan iyon na lumapit sa kanila. Mukhang kadarating lang ng lalaki kasama ang ibang apostoles ng asawa. At dahil tawag ng trabaho, nagpaalam agad sa kanya si Renzo. Bawi ako mamayang gabi, promise. Uuwi ako ng maaga. Panakaw pa siyang hinalikan sa labi bago nilapitan ng kanilang mga anak at isa-isang hinalikan na nagpaalam at tuluyang umalis. Nakangiti naman siyang sinundan ng tingin ng asawa. Hay, kinikilig pa rin siya kay Renzo. Kalaunan, nilapitan niya ang mga anak at nakisali sa kaguluhan. Hindi na sila nagpaabot ng hapon dahil wala ang asawa. Kaya 2:00 pa lang ay nagpahatid na sila sa driver upang tumuloy naman sa isa pang lolo at lola ng kanyang mga anak. Buwan din ang lumipas bago sila dumalaw kaya kapwa natuwa ang mga ito. Inanyayahan pa silang doon na kumain ng hapunan at nagpaunlak naman siya dahil tumawag si Renzo na gagabihin. Tama dahil 9:00 na nga ng gabi ito dumating. Sanay naman siya at nauunawaan niya iyon. Ang mga bata, nagbibihis si Renzo nang magtanong. Maagang natulog dahil pagod. Aniya habang tinutulungang hubarin ng polo. Mabuti naman, nakangisi ito ng kabigin siya at siili ng halik sa labi. Hindi ka ba muna kakain, Renzo? Tanong niya nang biglang napapikit. Idinikit nito ang labi sa tenga niya bago bumulong. Later. Tumayo ang kanyang balahibo sa batok dahil sa ginawa nito. Kasabay nun ay ang pagkalas ng asawa sa lahat ng sagabal sa kanyang katawan bago siya tangayin sa ibabaw ng kama at sabik nilang pinagsaluhan ng init ng kapwa nilang mga katawan. Paglipas ng 2 buwan, nagdadalang tao na muli si Hailey, ayon na rin sa kagustuhan ni Renzo. Para kay Renzo at Hailey, wala nang higit pa sa nararamdaman nilang saya. Nagmula man sa madilim ang relasyon nilang mag-asawa, ay nagtapos naman sa maganda ang kanilang kwento.